Sa unang araw ko sa mayamang pamilya, lahat ay laban sa akin. Pinatira ako ng mga magulang sa basement. Pero nagkaroon ako ng superhuman na katawan. Gusto ng ate ko na alisin ang aking 10,000 piso na baon, pero nagmana ako ng 1,000,000 piso na pondo bawat buwan. Inagaw ng peking binata ang aking mayamang nobya, pero diretsa akong nakahanap ng babaeng na 10 beses na mas malakas. Hanggang sa kamatayan, hindi maintindihan ng pamilya ko. Kahit sinunod ko ang bawat bitag na kanilang inilatad, lalo lang akong lumakas. Sa oras na yon, narinig ko ang nag-aalangang boses ng katiwala. Ginoo, ginang, hindi ko po pinagkakaitan ng silid ang panganay. Wala na po talagang bakanteng silid sa bahay. Kung hindi, kailangan na lang naming gibain ang playroom ng pangalawang binata. Pagkasabi niya, ang peking binatang si Pastol na Aso ay nagkunwaring malungkot, tatay, nanay, si kuya ang tunay ninyong anak. Ibigay na lang sa kanya ang aking silid. Naalala ko, may bakanteng silid sa basement. Doon na lang ako titira. Ilang taon nang nasa basement si kuya. Kung kaya niya, kaya ko rin. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kanyang pagkaunawa. At tahimik na pinaalalahanan ang lahat na ako, ang tunay na binata, ay isang taong nasa ilalim lamang, laging nakatira sa basement. Totoo nga, agad na naawa ang aking biolohikal na ina na si Marong, Yang. Ikirin naman naming pinalaki na anak. Paano ka namin hahayaang tumira sa basement? Hindi rin pwedeng gibain ang playroom. Yan ang pinakagusto mo. Lumaki si kuya mo sa ampunan, sanay na siyang tumira sa basement. Hayaan mo munang doon siya manatili. Baka mas komportable pa siya roon. Tama. Ang aking biolohikal na ama na si Mu Jianren ay nagsalita rin. Ang angkan ng Mu, hindi ba kayang lutasin ang isang simpleng issue sa silid? Hayaan mo munang tumira si kuya mo sa basement. Aayusin na lang natin ang ibang silid mamaya. Sa oras na yon, naiinis ako sa loob. Hindi ba ito ang tipikal na kwento ng tunay at peking binata? Natagpuan ang tunay na anak, ngunit kinasusuklaman ng buong pamilya. Pinagtataksilan sa lahat ng pagkakataon ng peking binata, sa huli ay nagiging biktima o nagdodonate ng organ. Ayaw kong ulitin ang pagkakamaling iyon. Pinatira pa rin ako sa basement. Sa panaginip na lang, kahit aso, ayaw doon. Aalis ako sa angkan ng Mu. Sa pag-isip na yon, magsasalita na sana ako. Ngunit, isang malamig na elektronikong boses ang umalingaw sa aking isipan, nakita ang isang mapanlinlang na mungkahi. Ang sistema ng pakikinig ay na-activate na. Ito na ang dumarating na pribilehyo para sa isang taong napunta sa ibang mundo. Natanggap mula sa iyong ina na si Marong at sa peking binata na Pastol na Aso ang mapanlinlang na mungkahi. Tumira sa basement. Kung susundin ng host lahat ng pinsalang matatanggap mo sa basement ay magiging 10 beses na positibong pagpapalakas. Dahan-dahan akong umupo mula sa sopa. Pinilit kong umiti ng pambobola at pagsuyo, tatay, nanay, tama si kuya. Sanay na akong tumira sa basement. Ngayon, kung titira ako sa isang bahay na may sikat ng araw, medyo hindi ako komportable. Dahil may basement sa bahay. Pakirequest ko po na payagan niyo akong tumira sa basement. Tama, hindi ako alis. Pagdating ko pa lang, pinapalakas na ninyo ang aking katawan ng walang hanggan. Sa labas, saan ako makakahanap ng pamilyang tulad ninyo na puno ng galit sa akin? Pagkasabi ko, ang mga peking ngiti ng pamilya mo ay nanigas saglit. Sa sandaling iyon, sa kanilang mga mata. Lahat ay maliwanag na nakasulat ang isang kaisipan, may problema ba sa utak ng taong ito? Bakit may gusto pang tumira sa basement? At sobrang saya pa. Ang peking binata na si Pastol na Aso ay bahagyang namilipit ang bibig. Ang sitwasyong ito ay tila hindi niya inaasahan. Ang lahat ng ito ay mainat niyang binalak. Kahit hindi niya ako mapatira sa basement ngayon, siya mismo ay doon titira. Bukas, magpapanggap akong may sakit at babalik. At si kuya, na dati nang nakatira sa basement, ay hahayaan ng mga magulang na manatili na lang doon. Ngunit walang pag-aalinlangan akong pumayag. Ito ay lubusang sumira sa kanyang plano. Isang bakas ng pag-iingat ang sumilay sa mga mata ng si Pastol na Aso. Kahit na naabot niya ang kanyang unang layunin, napatirahin ako sa basement pagdating ko, at ang mga magulang at ate ay walang pag-aalinlangan na pumanig sa kanya. Ngayon, subukan ko pa rin. Hayaang manatili siya sa basement. Nagsalita siya. Kuya, ikaw ang tunay na anak ni na tatay at nanay. Ang silid ko ay dapat sayo. Ako na lang ang tumira sa basement. Aayusin ko na ang aking silid ngayon. Sabi niya habang aalis na, inaasahan pang haharangin siya ng pamilya. Sa oras na yon, kahit anong piliin ko, mabibigo ko ang pamilya. Ngunit ang kanyang paa ay naharang bago pa man siya makaalis. Huwag mo akong harangin. Si kuya ang tunay na anak. Ang silid ko ay dapat ni Muje. Sa simula, nagkunwari siyang nagdadalamhati. Nang makita niya na ako ito, bigla siyang nawalan ng kontrol sa kanyang ekspresyon. Tinawag niya ang pangalan ko ng diretsyo. Matatag kong sinabi, Pastol na Aso, hindi ko naman yata mali ang pangalan mo, di ba? Nasabi ko na, gusto kong tumira sa basement. Bakit mo pinipilit na sa iyong silid ako tumira? Maniwala ka ni. Hindi ito pagiging magalang. Ilang taon na akong sanay sa basement. Sa katunayan, ang mga bahay na may sikat ng araw ay hindi ako komportable. Kung gusto ninyong bumalik ako, hayaan ninyong tumira ako sa basement. Kung hindi, hindi ako babalik. Ang lahat ay walang masabi.
Ang kaunting konsensya na kanilang nadama ay biglang nawala. Pastol na aso. Aso, kung gusto ng kuya mo ang basement, hayaan mo siya. At manatili ka na lang sa iyong silid. Agad na sumang-ayon si Mufyu. Mujin. Dahil sanay ka na, hayaan mo si Wang Man na samahan ka sa pag-aayos mamaya. Kapag handa ka nang tumira sa bahay na may sikat ng araw di. Sa oras na yon, palitan na lang natin ang iyong silid. Nakangiting sumang-ayon ng ate. Dahil pumayag ka eh. Kaya mag-ayos at magpalit ng damit, sabay-sabay tayong kakain. Tumingin ako kay Nani Wang. Pabulong na wika, Nani Wang, dalhin mo ako sa aking silid. Magalang na tumango si Nani Wang, opo. Panganay na Ginoo, sumunod po kayo. Sa ilalim ng kanyang paggabay. Mabilis kaming dumaan sa malaking villa, patungo sa madilim na ilalim ng hagdan sa ibabang palapag. Dalawang maluwang at maliwanag na silid na may magagandang dekorasyon ang bakante, ngunit hindi tumigil si Nani Wang doon. Inihatid lang niya ako sa pag-ikot sa koridor, hanggang sa pinakadulo bago kumuha ng susi at buksan ang pinto sa isang madilim na sulok. Itinulak niya ang pinto at magalang na sinabi, panganay na Ginoo. Ang mga silid sa ibabang palapag ay hindi angkop tirahan. Tanging ito lamang ang malapit sa bagong bintana. Mas mabuti ang hangin dito. Dito na po kayo manirahan. Nagpasalamat ako. Bahagyang yumuko si Nani Wang, handa nang umalis, mauna na po kayong mag-ayos. Ihahanda ko na ang hapunan. Lumayo ang mga yapak, tahimik na ang koridor. Sinuri ko ang silid, labis akong nasisiyahan. Ang silid na likas na madilim at mamasa-masa. Kung bubuksan ko lang ang bintana kapag natutulog, tiyak nagaganda ang aking pangangatawan. Nagpalit ako ng damit, ngunit gusto ko pa ring matulog. Ang layunin sa likod nito ay kung ako ay mahuhuli sa hapag dahil sa mga abala. Masisira ang impresyon ng mga magulang at nakatatandang kapatid sa akin. Kahit magpaliwanag ako. Sa ilang salita ng peking binata na tilat sa, iisipin nila na ako ay nakatulog. At sadyang nagdadahilan. Sa pag-isip na ito, hinubad ko na lang ang aking damit. Diretso akong natulog. Samantala, sa bulwagan sa unang palapag, naroon na lahat ng pamilya mo. Nakita ni Pastol na aso na hindi na ako dumating at kumislap ang kanyang mga mata. Mabilis na nagbalik sa kalmado. Nang magtanong ang kusina kung ihahain na ba ang pagkain. Sa wakas ay nagsalita siya, tatay, nanay, hindi pa dumarating si kuya. Pakiramdam ko ay hindi siya komportable sa akin. Kung ganoon, huwag na muna akong kumain. Hayaan niyong si kuya na lang ang sumama sa inyo sa hapunan ng pamilya. Nagkunot agad ang noo ni nanay mo, talagang galing sa ampunan, hindi marunong pumorma. Sige, huwag nang pansinin yon. Nani Wang, ihain na. Sumunod na winagayway ni tatay mo ang kanyang kamay. May bahid ng pagkainis sa kanyang tono. Sumang-ayon si panganay na kapatid na si Pastol na si Lu dahil hindi siya marunong sumunod sa alituntunin. Dapat niyang malaman ang kahihinatnan. Nanay, tandaan mong sabihin sa kusina na dahil hindi siya dumating. Huwag nang magtira ng pagkain para sa kanya. Paggising ko, 8:00 na ng gabi. Nabuksan na ang pinto ng silid. Alam ko naman na ang nangyari ngayon ay pinakialaman ng peking binata. Natural na makikipagtulungan ako dahil kung walang masamang intensyon ang pamilyang ito sa akin. Paano ako makakakuha ng gantimpala? Pagpasok ko pa lang sa sala, malamig na nagsalita si tatay mo. Hindi ka lumabas. Kung hindi ka marunong sumunod sa alituntunin, huwag ka nang kumain ngayong gabi. Kung hindi ka lalabas at hindi mo alam ang patakaran, huwag ka nang kumain ngayong gabi. Nag-antay ako ng ilang sandali, ngunit walang kilos ang sistema. Mukhang hindi matrigger ang misyon. Kaya sumunod na lang ako sa tono ng peking binata, hindi naman sa ayaw kong lumabas. Kakapasok ko lang sa silid para mag-ayos at magpalit ng damit at may pumigil sa pinto mula sa labas. Hindi ko mabuksan kahit ano. Sumigaw ako ng matagal, walang sumagot. Sa huli, napagod ako at nakatulog. Nang magising ako, saka lang bumukas ang pinto, pero huli na noon. Walang pasensyang pinutol ni Mu Jianren mula nang dumating ka sa bahay na ito, bukod sa amin at kay Nani Wang. May dalawa pang kusinero. Abala ang kusina, wala silang oras para sa'yo. Si Nani Wang ay bumalik pagkatapos ka ihatid sa taas. Hindi rin niya magagawa iyon. Baka pinaghihinalaan mo kaming lahat. Nagkunwaring nasaktan si Pastol na aso, mula nang bumalik si kuya, ako ay nag-iisa. At naglibot-libot pa sa villa upang tingnan kung may mali na makakasama kay kuya. Hindi ko mapatunayan ang ginawa ko sa panahong ito. Ngunit kuya, dahil sinabi mong ipinakulong ka ng iba sa silid, sabihin na nating ako ang gumawa niyon. Galit na tumayo si Marong. Muje, bakit ka ba napakawalang modo? Ikaw na mismo ang mahilig matulog at sinisisi mo pa ang iyong kapatid. Sumunod si Mu Jianren, kahit ikaw ang aming tunay na anak, si Yang Yang ay anak din namin. Para sa maliit na bagay ay pinag-initan mo ang iyong kapatid, hindi ba nakakatawa yon? Punong-puno ng pagkabigo na sabi ni Pastol na si Lu. Inaasahan ko na dahil ikaw ay dugo ng pamilya mo, dapat mayroon kang ugali ng pamilya mo. Ngunit hindi ko inaasahan na gagawin mo ito. Mukhang mahalaga ang kapaligiran ng paglaki. Kailangan mong humingi ng tawad sa iyong kapatid, kung hindi. Huwag mong sisihin ang ate mong ito na hindi ka kilala, nakatanggap ka rin ng paalala mula sa sistema, payo mula kay ate mo Yang Lu.
102 humingi ka ng tawad kay Muyang Kuan, pagkatapos tanggapin ang payo, may mahalagang ebidensya na biglang lilitaw, 103 at kakalat ito, para malaman ng marami ang bagay na ito. Agad ko itong tinanggihan. 104 kung talagang mabubunyag ang tunay na anyo ng peking binata, maaga o huli ay palalayasin siya sa pamilya mo. Kung totoong palalayasin siya, 105 ano pa ang gagawin ko rito? Ang kanyang pag-iral ay para akong pagbintangan, saktan ako, gawing puno ng pagtatangi ang pamilyang ito sa akin, 106 at sa gayon ay bigyan ako ng mas maraming payo. Diretso akong umiling, bakit ako hihingi ng tawad? 107 na ipaliwanag ko na kanina, may nagkulong sa akin sa basement, hindi naman talaga ako ang ayaw lumabas. 108 kung hindi kayo naniniwala, ang ganito kalaking pamilya mo, wala bang sisi? 109 pagkasabi, tiningnan ko si Muyang Kuan, ngunit nanatili siyang hindi nagbabago ang mukha. 110 parang hindi ito mahalaga. Malamig na sabi ni Muyang Lu, Muje, 111 sino ang nagsabi sa'yo na sira ang sisi sa bahay? Alam mo bang sira ang sisi, kaya ka naglakas loob na sabihin yon? 112 pinikit niya ang mata at pinagmasdan ako, lumaki ka man sa orphanage, o naghirap sa ilalim ng lipunan, 113 ang lahat ng ito ay wala. Ang pinakanakalulungkot para sa akin ay wala ka man lang pananagutan, 114 na wala kang lakas ng loob na humingi ng tawad sa pagkakamali, sobrang pagkadismaya ko sa'yo. 115 tumigil siya sandali, pagkatapos ay pinalakas ang boses. Noong una akong nag-isip na bumalik ka, 116 na ayusin kang pumasok sa kumpanya para magsanay at matuto. Para sa hinaharap ay makatulong ka sa pamilya. Ngunit kung kahit ang pinakapangunahing responsibilidad 117 ayaw mong panagutan, paano ko naman ikaw madadala sa kumpanya? Tumigil siya sandali. 118 ngayon binibigyan kita ng dalawang pagpipilian, humingi ka ng tawad kay Yang, ikokonsidera kung walang nangyari, 119 itatuloy ko ang pag-aayos ng trabaho para sa'yo, at may buwanang 100,000 baon, kung hindi ka hihingi ng tawad, 120 hindi na pag-uusapan ang posisyon sa grupo, ang iyong baon ay mapupunta sa iyong kapatid, ikaw na mismo ang humanap ng trabaho, 121 para mabuhay ka. Ang ama at inang mo ay sunod-sunod na tumango, malinaw na lubos nilang sinasang-ayunan ang desisyon ng panganay na anak. 122 para sa kanila, ang bagong balik na anak ay kailangang magpakatatag ng ugali, kung hindi ay hindi na ito maaayos sa hinaharap. 123 samantala, si Muyang Kuan ay may ngiti na walang pakialam, nasa kanyang kontrol lahat ng bagay. 124 ang bawat bata sa bahay ay may buwanang 100,000 baon at pagpasok sa kumpanya para sa pagsasanay ay dating kaugalian. 125 kung ako ay sumuko, hindi lang mawawala ang dignidad, mahirap na ring umangat sa hinaharap. 126 gayunpaman, hindi ako nagplanong umatras, hindi ako hihingi ng tawad. Talagang may nagkulong sa akin sa silid, 127, bakit ako hihingi ng tawad? Ang trabaho ba sa grupo at buwanang 100,000 baon ang lahat sa akin? 128, hindi ko na kailangan, okay na, kung sino ang gusto mong bigyan, bigyan mo. Gaya ng inaasahan, dumating ang sistema prompt. 120, pagpipilian isa, makinig sa payo at yumuko para umamin, pagkatapos ng pagbaliktad ay malalantad ang peking binata, pagpipilian 2, makinig sa payo at huwag humingi ng tawad, 130 pagkatapos ng pagbaliktad ay makakuha ng buwanang milyong pondo para sa paglago. Basta hindi sira ang utak, alam kung paano pumili. 131 inalis ko ang tingin, lumingon kay Wangma, may pagkain pa ba sa bahay? 132 hindi pa ako kumain ng hapunan. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Boses ni Muyang Kuan na nagbalik sa sarili 133, may pagmamadali, lumaki ka sa orphanage, dati ay hindi ka nagpakita ng anumang kakayahan. 134 kung walang buwanang allowance ng pamilya at posisyon sa grupo, paano ka mabubuhay sa hinaharap? Ningiti ng malamig si Muyang Lu, 135 Yang Kuan, hayaan mo siya. Dahil malaki ang kanyang ambisyon, sa hinaharap ang 100,000 baon ay mapupunta sa iyo, 136 at huwag mo siyang payagan na. Gamitin ang yaman ng pamilya mo para maghanap ng trabaho. Ako ay naghihintay na makita siyang wala. Sumang-ayon din si Mu Jianren, 137, hindi lang sa aming pamilya, sa lahat ng sangay ng Mu ay magsasabi ako, walang sinuman ang pwedeng tumulong sa iyo. 138, hindi ba may ambisyon ka? Gusto kong makita, ano ba ang magagawa mo? 139 lumingon si Marong at nag-utos, Yulu, sa oras na yon sabihin mo sa iyong 4 na kapatid na babae, 140 walang sinuman ang pwedeng makialam para tulungan si Muje. Gusto ko ring makita, kung walang pamilya, 141 kung ano ang magiging kalagayan niya. Pagkasabi, tumingin siya kay Wangma, 142, si Muje ay may ganyang ambisyon, sa hinaharap ay hindi na kailangan magluto para sa kanya, hindi siya magugutom.
143 walang alon sa aking puso, nakuha ko na ang gusto ko, wala nang dahilan para manatili. 144 kung ayaw magluto, okay lang, hindi ako umaasa sa pagkain na ito. Gabi na, 145 magpatuloy kayo sa pagmamahalan. Lumingon ako para umakyat ng hagdan, biglang tumunog ang doorbell. 146 tiningnan ng ama ni Mu ang CJ, at inutusan si Wang Ma, buksan mo ang pinto. 147 makalipas ang ilang sandali, isang lalaking nasa katamtamang edad na nakasuot ng maayos na suit ang pumasok. 148 pangalawang Ginoong Mu, pasensya na sa abala. Maaari bang itanong kung sino ang bagong kinilalang binata ng pamilya mo? 149 nagulat ako, hindi inaasahan na para pala sa akin, kaya tiningnan ko siya ng masinsinan. 150 hindi ko kilala ang taong ito, humingi ka ng tawad kay Muyang Kuan. Pagkatapos tanggapin ang payo, biglang lilitaw ang mahalagang ebidensya. At kakalat ito upang maraming tao ang makaalam. Agad kong tinanggihan. Kung talagang ilalantad ang totoong mukha ng peking binata, tiyak na mapapalayas siya sa pamilya mo. Kung siya ay aalis, ano pa ang gagawin ko rito? Ang layunin niya ay siraan ako, saktan ako, upang punuin ako ng pagkiling ng pamilya. Para mabigyan ako ng mas maraming payo. Umiling ako ng diretsyo, bakit ako hihingi ng tawad? Naipaliwanag ko na noon pa man, may nagkulong sa akin sa basement, hindi dahil ayaw kong lumabas. Kung hindi kayo naniniwala, ang laking pamilya mo, wala bang sisi? Pagkasabi ko, tiningnan ko si Muyang Kuan, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon niya. Para bang walang pakialam. Malamig na sabi ni Muyang Lu, Muje. Sino ang nagsabi sa'yo na sira ang sisi ng bahay? Alam mo bang sira ito kaya ka nagsasabi ng ganyan? Ipinikit niya ang mga mata at tiningnan ako, lumaki ka man sa orphanage o naghirap sa ilalim ng lipunan. Wala iyon. Ang pinakanakalungkot sa akin ay wala kang kahit anong pananagutan. Wala kang tapang na humingi ng tawad sa iyong pagkakamali, sobrang bigo ako sa iyo. Tumigil siya, pagkatapos ay pinabigat ang tono, inaakala kong babalik ka. Ayusin ka sa kumpanya para matuto at magsanay, para makatulong sa pamilya sa hinaharap. Ngunit kung hindi mo man lang kaya ang pinakapangunahing responsibilidad, ayaw mong panagutan, paano kita madadala sa kumpanya? Tumigil siya. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, humingi ka ng tawad kay Yang Yang, at ituturing kung walang nangyari. Bibigyan kita ng trabaho at buwan ng 100,000 na allowance, kung hindi ka hihingi ng tawad. Wala nang usapan tungkol sa posisyon sa grupo, ang allowance mo ay mapupunta sa kapatid mo, at maghanap ka ng sarili mong trabaho. At mabuhay ka mag-isa. Ang mga magulang na sina Mu ay tumatango ng paulit-ulit, malinaw na lubos na sumasang-ayon sa desisyon ng panganay na anak na babae. Para sa kanila, ang anak na bagong uwi ay kailangan pa ng disiplina, kung hindi ay hindi na ito maaayos sa hinaharap. Samantala, si Muyang Kuan ay may walang pakialam ng ngiti pa rin, lahat ng bagay ay nasa kanyang kontrol. Ang bawat bata sa bahay ay may buwan ng 100,000 na allowance at pagsasanay sa kumpanya ay lumang patakaran. Kung susuko ako, hindi lang mawawala ang mukha ko, mahirap nang umangat sa hinaharap. Ngunit hindi ako atras, hindi ako hihingi ng tawad. Talagang may nagkulong sa akin sa silid. Bakit ako hihingi ng tawad? Ako ba ang trabaho ng grupo at ang buwan ng 100,000 na baon? Kung ayaw ko, okay na. Ibibigay mo kung kanino mo gusto. At dumating ang sistema prompt. Pagpipilian isa, makinig at yumuko para umamin, pagkatapos ng reversal, malalantad ang peking Ginoo, pagpipilian dalawa, makinig at huwag humingi ng tawad. Pagkatapos ng reversal, makakuha ng buwan ng milyong pondo sa paglaki. Kung hindi sira ang utak, alam kung alin ang pipiliin. Ibinaba ko ang tingin, lumingon kay Nani Wang, may pagkain pa ba sa bahay? Hindi pa ako kumakain ng hapunan. Kuya, huwag kang magpadalos-dalos. Boses ng nakabawi na si Muyang Kuan. May pagmamadali, lumaki ka sa orphanage, hindi ka nagpakita ng anumang kakayahan dati. Kung wala ang buwan ng allowance ng pamilya at posisyon sa grupo, paano ka mabubuhay? Ngumisi ng malamig si Muyang Lu. Yang Kuan, hayaan mo siya. Dahil malaki ang ambisyon niya, ang 100,000 na baon ay sayo na. At huwag siyang payagang gumamit ng resources ng Mu family para maghanap ng trabaho. Hintayin ko siyang wala. Sumang-ayon din si Mu Genren. Hindi lang ang aming pamilya, lahat ng sangay ng Mu ay sasabihan ko, walang sinuman ang tutulong sayo. Hindi ba may ambisyon ka? Ako ay titingnan kung ano ang magagawa mo. Lumingon si Marong at nag-utos, Yulu, sabihin mo sa iyong 4 na kapatid na babae. Walang sinuman ang maaaring makialam para tulungan si Muj. Gusto ko ring makita kung walang pamilya. Ano ang magiging lagay niya? Pagkatapos sabihin, tumingin siya kay Nani Wang. Si Muj ay may ambisyon, hindi na kailangang magluto para sa kanya, hindi siya magugutom. Walang kaguluhan sa puso ko, nakuha ko na ang gusto ko, wala nang dahilan para manatili. Kung hindi magluto, okay lang, hindi ako umaasa sa pagkain na ito. Gabi na. Magpatuloy kayo sa pagmamahalan. Lumingon ako para umakyat, biglang may doorbell. Tumingin ang ama ni Musa si Hie, at inutusan si Nani Wang, buksan mo ang pinto. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang isang nasa katanghalian na lalaki na nakaayos na suit.
Ginoong Mu, paumanhin sa pag-abala. Sino po ang bagong kinilalang anak ng pamilya mo? Natigilan ako, hindi inaasahan na sa akin pala ito, kaya tiningnan ko siya ng mas matagal. Hindi ko kilala ang taong ito, ngunit si Muyang Kuan ay tila alam, agad siyang lumapit. Walang naisip pa, ngunit sa paalala ni Muyang Kuan, ang pagdating ng abogado ay hindi magandang senyales. Nangunot ang noo ni Mujenren. Muje, ano ba talaga ang ginawa mo? Kung may kasalanan ka, aminin mo na agad. Huwag mong damayin ang reputasyon ng pamilya mo, panunuya ni Muyulu. Sa pagkakataong ito, basta walang malaking gulo. Aming aayusin para sa'yo. Ang mga bisyo mong dala mula sa ampunan ay mas mabuting pigilan mo na. Sa susunod, bantayan mo ang iyong mga salita at kilos. Huwag mo nang hiyain ang pamilya mo. Hindi ko sila pinansin. Sa halip, tumingin ako sa nasa katanghalang lalaki. Ginoo, ako si Muje. Ano po ang maitutulong ko? Tumango ang lalaki, at nanatili ang kanyang tingin sa mukha ko ng ilang sandali. Umiti siya ng bahagya. Pwede mo akong tawaging abogado Liang. Ngayon, ako ay naparito upang maghatid sa iyo ng isang mahalagang dokumento. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa kanyang briefcase at iniabot sa akin. Ito ay isang testamento. Ang iyong lolo sa tuhod ay nag-iwan ng isang pondo para sa iyong paglaki, para sa iyo, ang apo ng ikalawang ginoo ng pamilya mo. Anak ng ikalawang ginoo mo, kahit kailan ka man mahanap, ang pondong ito ay mapapasa iyong pangalan. Kung hindi ka natagpuan, ito ay magiging pondo para sa kawanggawa pagkatapos ng 100 taon. Tapat ang mga mata ni Abogado Liang. Dapat sana ay 500,000 buwan-buwan, ngunit dahil hindi mo ito nakuha ng mga nakaraang taon. Mula ngayon, maaari kang kumuha ng 1,000,000 bawat buwan. Inabot niya sa akin ang isang business card. Bago mamatay, iniutos ng iyong lolo sa tuhod, ang pondong ito para sa iyong paglaki. Walang sinuman sa pamilya mo ang may karapatang pakialamanan. Kung may sinumang, sa anumang dahilan, humingi ng iyong pondo. Makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Ipaglalaban ko ang iyong karapatan. Sa sandaling iyon, ang aking telepono. Biglang nakatanggap ng mensahe, ang bank card na may huling digit na 722 ay nakatanggap ng 1,000,000 piso. Ngumiti si Abogado Liang. Tila dumating na ang pondo. Tapos na ang aking gawain. Tawagan mo ako anumang oras kung kailangan mo. Sabi niya. Magalang siyang nagpaalam sa pamilya mo. Pasensya na sa abala. Paalam. Umalis siya ng mahinahon, hindi man lang lumingon sa kanilang nagtatakang mga mukha. Umiti ako ng bahagya. Sa mga susunod na araw, hindi ako uwi. Dahil ako ay ulila. At namuhay sa ilalim ng lipunan. Gusto ko ring maranasan ang buhay ng mga mayayaman. Bago pa mag-react ang iba, lumabas ako ng villa. Sa pintuan. Naghihintay sa akin si Abogado Liang. Bahagya siyang huminto. Mahirap sumakay ng taxi sa villa area. Nasa labas ang kotse ko. Isasabay kita. Tumango ako. Salamat. Kung may daan na may pagkain, palengke o night market. Ibaba mo na lang ako doon. Maluwag siyang ngumiti. Alam ko ang malapit. May magandang maliit na kainan. Dadalhin kita roon. Sa loob ng villa, mabigat ang atmosfera. Ang pamilya ay may kanya-kanyang iniisip. Kanina lang ay ibinigay nila sa akin ang 1,000,000 buwan ng allowance para kay Muyang Kuan. Ngunit hindi nila inaasahan na makakakuha ako ng 1,000,000 bawat buwan. Paano nila ito matatanggap? Lalo na si Muyang Kuan na pumapait ang loob. Akala niya sa suporta ng pamilya. Ganap na putulin ang aking pinansyal na pinagmulan, iwan akong walang pera at pagkaitan ako ng pamilya. Nang una niyang marinig na ang allowance ay napunta sa kanya, natuwa siya. Ngunit sa isang iglap, naging 5 beses ang aking allowance kumpara sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang gastusin ko ang lahat ng perang iyon, kung hindi ay marami sa kanyang mga plano. Hindi matutupad. Ate, tatay. Nanay, gabi na. Aakyat na ako para magpahinga. Mabilis na umakyat si Muyang Kuan. Si Muyulu, bilang CEO ng grupo, ay inilipat ang aking allowance. Kay Muyang Kuan upang magpakita ng kapangyarihan, upang ipaunawa sa akin na sa bahay na ito. Sino ang nagdedesisyon? Ngunit ngayon, napahiya ako at siya rin ay hindi mapakali. Magpapahinga na rin ako. At agad na pumasok sa kanyang silid. Sa sala, tanging sina Mu ama at Mu ina ang natira. Nagtinginan sila, napabuntong hininga ng pagod, at nagtungo sa kanilang silid. Sa loob ng silid, maitim ang mukha ni Muyang Kuan, halos lamunin siya ng galit. Akala mo ba, sa pagkakaroon ng pera ay may mababago ka? Sina tatay, nanay at mga ate. Ako lang ang pinagkakatiwalaan nila sa huli. Kung hindi ka bumalik, anuman ang iyong buhay. Wala akong pakialam. Pero dahil bumalik ka, huwag mong isiping makikipag-agawan ka sa akin. Sa ari-arian ng pamilya mo, kailangan kong gawin silang mapuot sa iyo. Sana'y itapon ka nila o pahirapan hanggang mamatay. Ngunit ang lahat ng ito ay kailangan munang mawalan ka ng pera. Kung ilalaan mo ang 1,000,000 bawat buwan. Sa isang butas na walang ilalim, hindi ako maniniwalang may pera ka pa. Paggising ko sa umaga, lumabas ako mula sa basement. Ang aking katawan ay hindi kailanman naging ganito. Magaan at malakas.
Hanggat patuloy akong umuunlad araw-araw, sa kalaunan ay magiging Superman ako. Pagkatapos maghilamos, nagsuot ako ng kaswal na damit at lumabas ng pinto. Ang 4 na miyembro ng pamilya mo ay nakaupo, ngunit tila nanigas ang hangin. Tiningnan ako ni Padre Mu. Suminghot siya ng may paghamak. Ngayon ay mayroon ka ng monthly growth fund. Hindi ka namin dadayain. Dahil may pera ka, sa sarili mong pera ka kakain. Simula ngayon, huwag ka nang kumain sa bahay. Agad tumayo si Muyang Kuan, may pag-aalala sa kanyang mga labi. Tatay, nanay, kakabalik lang ni kuya, hindi pa siya pamilyar sa paligid. Dahil gusto niyang siya ang bahala, isasama ko siya sa labas para kumain. May pagtitipon ngayon sa aming circle. Sakaling makilala niya ang lahat para masanay siya. Bahagyang gumaan ang mukha ni Padre Mu. Mabuti naman at si Yang Yang ang nakaunawa. Ang kuya mo ay aming tunay na anak. Alam na ng lahat na siya ay natagpuan. Dapat nating hayaan siyang maging pamilyar sa antas ng ating pamumuhay. Huwag mong tignan na lumaki si kuya sa parke. Totoong ang bago sa kanya ang mga ito. Samahan mo siya upang makakita ng mga bagay-bagay. Sumang-ayon si inay mo. Muje, tingnan mo kung gaano ka inaalagaan ng kapatid mo. Kapag may nangyari sa labas, makinig ka kay Yang Yang. Hindi man siya tunay na anak pero magtiwala ka. Hindi ka niya sasaktan. Matuto ka sa kanya. Naiintindihan ko. Umiti ako. Tiningnan ko ang halos walang laman na hapagkainan. Kumain na kayo lahat. Hindi pa ako kumakain. Dahil nag-aalok ang kapatid ko na mag-akay sa akin. Sige, umalis na tayo. Maghanap muna tayo ng kakainan para sa almusal, pagkatapos ay tingnan natin ang mga kaugalian ng inyong high society. Halos lahat ng muna magulang ay nakakunot ang noo na may nakasulat sa kanilang mga mukha. Na Meilan Zuju. Nang aalis na kami ni Muyang Kuan, nag-atubili ang panganay na babae ng ilang sandali. Hinila niya si Muyang Kuan at pabulong ngunit seryosong sinabi, Yang Yang. Unang beses ng iyong kuya, tiyak na hindi niya alam ang mga patakaran. Tandaan mong paalalahanan siya. Huwag sanang mapahiya. Tahimik na sumagot si Muyang Kuan, huwag kang mag-alala, ate. Ang mga kailangan ay ipapaalala ko. Sana lang huwag akong sisihin ng kuya sa pagiging mapanghimasok. Nang i-unlock ni Muyang Kuan ang pinto ng kotse. Saka lamang siya tila nakaramdam ng hiya. Tiningnan niya ako ng bahagyang hindi komportable. Kuya, ngayon ay sumakay ka muna sa kotse ko. Ito ang regalo ni tatay noong ika-negatibo 18 kong kaarawan. Kakabalik mo lang, malamang hindi pa iniisip ni nanay at tatay ang mga ito. Kapag kaarawan mo, baka bigyan ka nila ng bago. Tandaan mo, pagbigyan mo akong subukan ang bagong sasakyan. May bahid ng kayabangan ang kanyang tono, tila naghihintay na magpakita ako ng inggit o selos. Ngunit, simpleng sagot ko lamang. Hindi ako interesado sa mga kotse. Kung gusto mong ibigay, ibigay mo. Kung hindi, okay lang. Inilibot ko ang aking tingin sa bintana. Hindi ba sinabi mong ipakikilala mo ako sa high society? Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Dalhin mo muna ako sa kakainan para sa almusal. Gutom na ako. Akala ni Muyang Kuan na nagpipigil lang ako ng damdamin. Lumitaw ang isang bahagyang ngisi sa kanyang mga labi. Dinala ako ng kotse ng mabilis. Sandali lamang ay huminto ito sa tabi ng isang restaurant na may magandang dekorasyon. Hindi niya ako dinala sa sikat na street stall. Sa halip, bumili siya ng isang set ng almusal at binalot ito para sa akin. Hindi naman ako mapili. Umupo ako sa passenger seat at ubos kong kinain ang almusal. Gusto ko lang mabusog ang tiyan. Di nagtagal. Pumasok ang kotse sa isang pribadong mansyon sa labas ng bayan. Mukhang ordinaryo sa labas, ngunit nang tumawid kami sa underground parking, biglang naging marangal ang paligid. Tahimik ang mansyon sa labas, ngunit sa loob ay maraming tao at maingay. Napakasaya. Pagbaba ko ng kotse, may isang batang bilog ang mukha, na masiglang lumapit sa akin. Musyaw, ito ba ang kakabalik lang na kuya ng pamilya mo? Ginoong Lu, nagkita na tayo. Sabi niya habang iniabot ang kanyang kamay sa akin, na may bahid ng pagsuyo. Sumingit si Muyang Kuan, kuya. Itong matabang bata ay si Dong Dabao. Tatawagin mo siyang Dabao o Taba. Ang ama niya ay ang general manager ng subsidiary ng kumpanya natin. Sa mga usaping libangan at kainan, siguradong magaling siya. Sa kanyang gabay, mabilis kang masasanay sa aming circle. Pagkatapos, ipinakilala ni Muyang Kuan ang 3 pang tao. 2 lalaki at 1 babae, nakasuot ng mga damit na mayaman ang ayos. Sila ilahat ay may kaugnayan sa negosyo ng pamilya mo sa iba't ibang paraan. Umupo ako sa sofa at bahagyang pinagmasdan ang grupong ito, nais kong makita kung ano ang mangyayari. Kung ano ang mungkahi na kanyang ibibigay. Sa wakas, ngumiti si Muyang Kuan at nagsalita. Ngayon dinala ko ang aking kuya upang ipakita sa kanya ang pamumuhay ng mataas na lipunan. Una, kailangan niyang maunawaan ang ating paraan ng libangan. Magsimula tayo sa paglibot sa mansyon, at mamaya dadalhin kita sa ibabang palapag. Upang maramdaman niya ito, tumingin siya sa akin ng may kahulugan. Kuya, sa aming lupon, mahilig kaming makipagtransaksyon sa mesa ng sugal. Doon kami talaga nagkakilala. Mamaya, sasamahan kita habang naglalaro upang masanay ka. Baka malaki pa ang iyong mapapanalunan. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan, sige. Hindi ba't ang mga mayayaman sa Rie ay mahilig maglaro nito?
Tamang-tama, mapapanood ko ito ng personal. Ang dahilan kung bakit ako pumayag ng mabilis ay dahil sa sandaling magsalita siya, dumating ang abiso ng sistema. Natanggap ang mungkahi mula kay Ginoong Pekin Muyangkuan. Sundin ang mungkahi. Sa loob ng susunod na 5 oras, kung sasali ka sa sugal, ikaw ay mananalo sa bawat taya. Tama, 5 oras. Mananalo sa bawat taya. Hawak ko ang 1,000,000 at iniisip ko kung paano ito gagastusin. Ito ay parang isang na dumarating mismo. Nang makita akong pumayag, nagpalitan si Muyangkuan at ang iba pa ng isang mapagmataas na tingin. Inihatid niya ako diretsyo sa elevator patungo sa basement ng mansion. Dumaan sa ilang security checkpoint at isang malaking kasino ang biglang lumitaw. Maingay at maraming tao, daan-daang tao ang naglalaro ng malaking sugal. Pumunta si Muyangkuan sa harap. Nagpalit muna ng 100,000 na chips, pagkatapos ay ngumiti at lumingon upang bitawan ng pain. Kuya, salamat sa iyo, mayroon na akong 200,000 na baon bawat buwan. Kukunin ko ang kalahati para maglaro. Bigla niyang binago ang tono, inihayag ang kanyang hangganan. Ikaw ay may 1,000,000. Sa aking palagay, swerte ang mga baguhan. Mas mabuting itaya mo na ang buong 1,000,000. Diretso kong inihagis ang aking bank card sa harap. Hindi malakas ang boses, ngunit narinig ng lahat, susundin ko ang aking bunsong kapatid. Pinalitan niya ang lahat ng 1,000,000 sa chips. Gusto ko ring makita kung ano ang magiging kapalaran ko ngayon. Tulad ng inaasahan, ang mga sulok ng bibig ni Muyangkuan ay halos umabot na sa langit. Talagang isang taga-ibaba na probinsyano. Kaunting gabay lamang at hindi na niya mapipigilan ang pera. Ninakaw ang 1,000,000 na ito at makakakuha ako ng 200,000 mula rito. Napakagandang deal. Matagal na siyang nakipagsabuatan sa kasino. Ang perang matatalo ko ay bibigyan siya ng 5 bahagi. Sabay niya akong naloko at kumita. Wala nang mas maganda pa. Hindi nagtagal, lahat kami ay nagpalit na ng chips. Inakay niya ako diretsyo sa isang bilog na mesa. Kuya, ito ang pinakasimple, hulaan ng malaki o maliit. Unang beses mo rito, subukan mo ito. Umiti ako sa loob, naghanda na ba kayo ng bitad? Sige, tingnan natin kung kaya ninyong labanan ang aking sistema. Tumingin ako sa mesa ng sugal at umupo ng walang pag-aalinlangan. 5 oras, hindi pwedeng mag-aksaya ng kahit 1 segundo. CJ, hulaan ng malaki o maliit. Pumayag ako agad. Wala akong alam sa iba. Pero ito ay simple. Pagkatapos kong magsalita, sumigaw ang bangkero. Halika, halika, taya na kayo. Si Muyangkuan ay nagkunwaring naghagis ng 1,000,000 na chips. Inilagay ito sa malaki. Tumingin siya sa akin at sinabing may pangakit. Kuya, first time mo, swerte ka talaga. Kailangan mong tumaya ng mas malaki. Ang mga tao sa likod niya ay handa ng sumigaw, ngunit ako ay mumiti at tumawa ng malakas. Itinulak ko ang 1,000,000 na chips sa harap ko, lahat ay inilagay sa maliit. Tama ang sinabi ng bunsong kapatid, sabi ko, hindi malakas ang boses ngunit ikinagulat ng lahat. Swerte ang baguhan, huwag sayangin. Itong 1,000,000, itataya ko lahat. Kung mananalo, malaki ang panalo. Kung matatalo, galing lang sa hangin, hindi masakit. Si Muyangkuan at ang iba pa ay natulala. Lahat ay itinaya ko. Manalo, malaki ang panalo. Matatalo. Saka naman galing lang sa hangin, hindi masakit. Si Muyangkuan at ang iba ay lahat nagulat. Binigyan niya ako ng thumbs up, ang lakas ng loob mo talaga, kasunod. Sila'y nagkumpulan at nagbubulungan, Musyawi. Kuya mo, ang lakas ng loob, hindi na natin kailangan mangagaw, natawa ng malamig si Muyangkuan. Ang pagnanakaw ay labag sa batas, mayroon akong ibang plano, naghanda na ako ng ekstrang balak. Ibenta ko sa kanya ang naluluging kumpanya ko para pumunta sa langit, ngayon tila. Hindi na kailangan, pinaliwanagan niya si Higuan, ang bangkero ay kampo natin. Tumaya siya sa maliit, ang resulta ay tiyak na malaki. Noon ay inilahad din ni Higuan ang kamay, tinakpan ang tasa ng dice, itaya na, itigil na ang paggalaw li. 3-2 bukas. Bahagyang umikot ang kanyang pulso, nais baguhin ang resulta mula maliit patungo sa malaki, binuksan ang tasa. Natigilan si Higuan, 1-3, maliit, ngunit pinilit pa rin niyang maging mahinahon. Nagpilit ng ngiti, binabati kita, batang ito, sa unang taya ay nanalo na At direktang nanalo ng 1,000,000, biglang nagyelo ang ngiti sa mukha ni Muyangkuan. Huminga ng malalim si Higuan, pinilit ang ngiti, inaliw ang sarili. Ito ay isang pagkakamali lamang, maliit na bagay, bumulong si Little Fatty sa tenga ni Muyangkuan. Ito ay tiyak na isang estratehiya, sinadya siyang papatalunin para mas matindi ang talo niya sa susunod. Tama, sa susunod ay tiyak na ibabalik niya ang lahat, pati tubo, nang marinig ito. Bahagyang gumanda ang mukha ni Muyangkuan, ikalawang laro. Simula, walang pag-aatubili kong itinulak muli ang lahat ng chips sa harap ko. Tumaya pa rin sa maliit, naniniwala ako sa kasabihang, kung may una, may pangalawa. Natawa ng malamig si Muyangkuan, naghagis ng 10,000 chips sa malaki, nakabukas na ang maliit minsan. Sa pagkakataong ito, tiyak na malaki, may kislap ng kalupitan sa mata ni Higuan. Malakas na pumalo sa mesa, muling ginamit ang kanyang espesyal na galing sa sandaling bumukas ang tasa. Lumiit ang pupil ni Higuan, pangalawa, pae.
Parin maliit, binabati kita, batang ito, sunod-sunod na dalawang maliit di. Ang 1 milyon mo, ngayon ay naging 4 na milyon, hindi na napigilan ni Namuyang Kuan na umupo. Sabi niyo papatalunin siya, sabi niyo palulubugin siya, paano sa isang iglap di? Ang 1 milyon ay naging 4 na milyon? Musyaw, ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi na isang panalo lang ang papayagan? Bilis, tanungin eh. Kung may pagkakamali ba? Hindi na napigilan ni Muyang Kuan, bigla siyang tumayo. Nag-iwan ng maghintay kayo, tatanungin ko muna eh. Pagkasabi, tumakbo siyang nakayuko sa sandaling iyon. Sunod-sunod akong nanalo ng 2 laro, ang 1 milyong puhunan ay biglang naging 16 na milyon. Sumunod sa akin ang mga tao sa paligid sa pagtaya, kumita ng marami, namutla si Higuan. Tumulo ang kanyang pawis, sumagot siya sa telepono at agad na nagdahilan para tumakas. Sandali lang, mga boss, may dapat ako sa bahay, ang manager namin ang bahala. Ang iba ay mauuna ng maging bangkero, totoo nga, hindi nagtagal. Isang lalaking nasa katanghalian ang lumapit, pumalit kay Higuan, may tunog ng paghinga sa paligid. Malinaw na ito ay isang eksperto, umiti ng peke ang tao, Ginoo, 4 na sunod na panalo. Medyo may kakayahan, ngayon ako ang bangkero, may lakas ka pa bang magpatuloy? Diretso akong umiti, baka hindi mo alam, ang pera kong ito. Lahat ay galing sa hangin, sa una ay 1 milyon ang nakuha, ngayon ay naging 16 na milyon. Kaya hindi ako natatakot na mawala, umiti ako ng mahina, ngayon, sasabihin ko na ni. Kahit sino pa ang pumunta, diretsyo kong itataya ang lahat, o kaya. Hayaan niyong lumaki ang pera ko, o kaya. Ngayon na kayo sumuko, dadalhin ko ang pera at aalis, syempre. Kung may kakayahan kayo na manalo sa akin lahat, ang 1 milyong puhunan. Sa inyo rin, ngayon, sabihin niyo sa akin. Kailangan pa bang magpatuloy? Natigilan si Higuan, hindi inaasahan na ganito ako kawalang galang. Ngunit nanlamig ang kanyang tingin, halatang hindi niya ako binigyang halaga, sige, gawin natin. Kung ganyan ang laro, baguhin natin ang patakaran. Naging matalim ang kanyang mga mata. Simula ngayon, lahat ng perang napanalunan ng kahit sino ay dapat itaya sa susunod na laro. Nagsimula na ang bagong round. Itinulak ko lahat ng 16 na milyong chips sa lamesa. Pusta sa maliit, sabi ng nasa katanghalian na eksperto, tumingin sa akin ng may paghamak at mumisi. Ang inalog niya ay talagang malaki, walang kailangan na pandaraya. Paniguradong panalo siya. Malamig niyang binuksan ang dice cup, masayang sigaw. Hoy, tingnan natin kung gaano kaswerte. Subalit, nang yumuko siya upang tingnan ang dice, natigilan siya. Malinaw na malaki ang puntos na inalog niya. Bakit ngayon ay naging maliit? Nangunot ang kanyang mga mata, halos masigaw ang salitang daya. Nang malapit na niyang sabihin, pinigilan niya ito. Walang ebidensya. Kung sasabihin, magiging biro lamang. Napilitan siyang lunukin ang kawalan. Wala akong panahon sa daldalan. Diretsyo kong itinulak ang 32 milyong chips. Maliit pa rin. Kahit sino pa ang mag-alog sa inyo, mananatili akong pusta sa maliit. Dahil sa sistemang walang talo. Bakit pa ako magiging magalang sa kanila? Sumandal ako sa upuan, nakaakbay. Malamig akong tumingin sa kanya. Pumusta na ako? Alog mo na. Huwag mag-aksaya ng oras. Subalit, natigilan ang nasa katanghalian. Sa oras na yon, ang kanyang titig sa akin ay puno ng takot at presyon. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, hindi na niya kinaya. Binata, ikaw ay isang eksperto rin. Ako hindi sapat ang aking kakayahan. Huwag na akong magpakitang gilas. Dahil sabi mo kahit sino, pakihintay mo ako. Pupunta ako upang tawagin ang aking guro. Ang eksperto ay dapat makipaglaban sa eksperto. Pumaway ako, walang pasensya. Hindi ako interesado kung iginagalang mo ako o hindi. Tawagin mo na ang iyong guro. Huwag sayangin ang oras ko. Pagkatapos kong manalo, uwi na ako upang kumain. Pagkasabi nito, ang mukha ng nasa katanghalian ay biglang naging kulay atay ng baboy. Pagmamalaki, sa harap ng aking guro wala ka. Maghintay ka. Bago pa man matapos ang salita, isang malamig na boses. Ang narinig mula sa likod ng karamihan. Huwag na tumawag, narito na ako. Tingnan natin kung sino ang may ganang magsalita ng ganyan. Sa oras na yon, isang matandang may edad 50 hanggang 60, masigla, kasama ang 4 na gwardiya. Ang dumaan sa karamihan. Ang nasa katanghalian ay agad na umurong ng may paggalang. Ang matanda ay may titig na parang agila, nakatuon sa akin. Ikaw ang batang ito na pumusta sa maliit. Sige, lalaruin kita ngayon. Tingnan natin kung paano ka magpapatuloy na manalo. Sabi niya, hinawakan ang dice cup. Biglang nag-ingay ang paligid. Diyos ko, si Zoe ang Diyos ng sugal. Yung sikat na alamat na nanalo ng 1 bilyon sa Australia mula sa 1 milyon. Bakit siya pumunta rito? Matatapos na ang batang ito. Sobrang yabang, nanalo ng 30 milyon at hindi tumigil. Ngayon ay tumama na siya sa bakal. Laban sa Diyos ng sugal, hindi siya mananalo. Sa sulok, ang taba na katabi ni Muyang Kuan ay biglang bumulong sa kanya. Musyaw, mukhang mali ang iniisip natin. Sinadya nilang hayaang manalo si Muje. Nang kaunti, ngayon lang magsisimula ang bitad. Si Muyang Kuan ay lalong mayabang.
Sa pagkakataong ito, kahit na isang sugal ito, sinasabi ko sa'yo, ito ay laban. Handa ka nang mawala lahat. Sabi niya, biglang binuksan ang dice cup. Subalit, biglang sumigaw ang paligid. Naramdaman ni Zhu na may mali. Yumuko siya at natigilan. Ah, maliit pala. Impossible. Talagang imposible. Itinuro ko ang lamesa, galit at malamig. Wala akong pakialam kung posible o hindi. Ang katotohanan ay nasa harap mo. Bigyan mo ako ng chips. 64 na milyon. Ibigay mo. Siyempre, kung matatakot ka. Huwag ka nang mag-alog. Bilang isang henerasyon ng Diyos ng sugal, paano niya tatanggapin ang realidad na ito? Pula ang kanyang mga mata. Hindi ba chips lang? Ibigay sa kanya. Ito ay aksidente lang. Sa akin, isang aksidente lang ang pinapayagan. Susunod, lahat ng pera mo ay mawawala ng sabay-sabay. Inilapag ng tauhan ang mga chips sa harap ko. Diretso kong hinawakan. Itinulak sa mesa. Sinabi kong puro maliit ang taya, pero bigla akong nagbago ng usapan. Diretso kong inilabas ang isang bank card mula sa bulsa. Inihagis sa mesa. Sobrang dami ng chips, halos hindi nakasya ang mesa. Susunod, sa bawat laro, ilalagay niyo ang pera. Diretso sa bank card ko. Kapag nanalo ako, dadalhin ko ang card at aalis. Kapag natalo ako, sayo na ang card at password. Mas maginhawa ito. Iwinasiwas ng gambling god Zhou ang kamay. Hindi kailangan. Ang mga chips mo ay mauubos agad. Bakit pa mag-abala? Hindi ako naniniwalang. Kaya mong manalo palagi. Sabi niya at muling binuksan ang dice cup sa harap niya. Nasira ang depensa niya. Bakit maliit pa rin? May mali. Talagang may mali. Nawala na siya ng bait. Ilipat ang lahat ng pera sa bank card niya. Hindi ako naniniwalang matatalo ako palagi. Iginapos niya muli ang dice cup, binuksan. Ang balanse sa card ko, mula 64 milyon ay naging 128 milyon. Muntik na siyang mabaliw. Pula ang mga mata. Iginapos muli. Binuksan. 2.56 maliit na target. 5.12 maliit na target. Guro, hindi na pwedeng magpatuloy. Sa wakas ay napagtanto ng kanyang alagad, sinugod siya at mahigpit na niyakap. Kung matatalo pa, mawawala ang 1 bilyon. Ang pera mo sa buong buhay mo ay mawawala. Pero si Gambling God Zhou ay tuluyan ng nabaliw. Itinulak ang alagad. Sumigaw, umalis ka sa tabi. Hindi ako matatalo. Gamit ang lahat ng lakas, sa huling pagkakataon ay binuksan ang dice cup. At pagkatapos, para siyang inalisan ng kaluluwa. Bumagsak siya sa sahig ng nakaupo. Maliit? Bakit maliit pa rin? Impossible. Paano ako matatalo sa kanya? Kinuha ko ang bank card, tumingin sa tinatawag na gambling god sa kabilang banda. Mahigit 500 milyon, bilisan mong maglipat ng pera. Tiningnan ko siya ng may pag-alipusta. Mukhang wala ka ng silbi. Kaya mo pa ba? Kailangan ko pang gamitin ang 1 bilyon. Para kumita pa ng 1 pang bilyon. Si Gambling God Zhou ay namutla. Alam niyang kung magpapatuloy sila. Tiyak na matatalo siya. Kaya nagdesisyon siya ng matindi. Bigla niyang kinagat ang labi. Isang tila lumang dugo ang lumabas. Diretso siyang nahulog ng patay. Guro, ang kanyang mga alagad ay sumugod. Bubuhatin siya at tatakas. Inunat ko ang kamay para hadlangan. Dalhin siya sa ospital. Pwede, pero hindi pa tapos ang laro natin. Hindi malakas ang boses ko, pero natahimik ang buong lugar. Wala na siya. Mag-ayos kayo ng isa pa. Hindi pa ako nagsasawa manalo. Ang 1 bilyon ay kulang. Ang gambling god na nagkunwaring nahimatay, nang marinig ito, sumama ang loob. Umubo siya ng 1 beses. Sa pagkakataong ito, totoo nang lumabas ang lumang dugo. Tuluyan nang nawalan ng malay. Ang mga alagad ay takot na takot, binuhat siya at tumakbo. Ang manager ng kasino, umiti ng pilit at lumapit. Gongzimu, si Gambling God Zhou ay may sakit. Paumanhin, sa iyong kakayahan, ang underground floor na ito ay hindi bagay sa iyo. Bigla niyang binago ang tono, gumawa ng kumpas na pakiusap. Kung gusto mo pang maglaro, maaari kitang dalhin sa underground floor 2. Doon ang tunay na malaking laro. Naging berde ang mukha ni Muyang Kwan. Titig na titig sa akin. Dinala niya ako rito para matalo ako ng 1 milyon at sana ay gumawa pa ng mga masasamang bagay. Pero ano ang resulta? Kabaliktaran, nanalo ako ng 1 bilyon. 1 bilyon? Kahit ang pamilya mo ay may ilang 10 bilyon, hindi sila makalikom ng ganoong kalaking liquid funds. Ang mga plano niyang siraan ako. Tulad ng pagnanakaw, sa harap ng 1 bilyong ito ay direktang nabangkarote. Ngayong narinig niyang pupunta ako sa underground floor 2, hindi na siya mapakali. Underground floor 2. Isang lugar na libu-libong milyon ang panalo o talo sa isang araw. Kapag ginawa kong 10 bilyon ang 1 bilyon, siya, ang peking binata, ay mawawala ng pwesto sa pamilya mo. Hindi pwedeng pumunta. Muyang Kwan ay sumugod sa harap ko sa isang hakbang. Kuya, para lang makakita, ang maliit na sugal ay masaya. Ang malaking sugal ay nakakasira ng katawan, sabi niya na nagpapanggap na mabuti para sa akin. Tingnan mo si Gambling God Zhou. Natatalo ng 1 bilyon na ospital sa pagdurugo. Ayoko ring mangyari yon sa kuya ko, sabi niya. Natatakot siyang maakit ako, kaya lumapit siya sa tainga ko. Kuya, ngayong may pera ka na, may mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo.
Ang kanyang boses ay may halong misteryo at tukso. Sa aming pamilyang mo may patakaran. Lahat ng bata kapag 18 na ay magmamana ng isang sangay ng kumpanya o bibili o magtatatag ng sariling kumpanya. Maingat niyang inihagis ang pain. Sa simulay, kapag naka-adjust ka na, bibigyan ka ng nanay at tatay ng 1 milyon para magnegosyo. Pero biglang pag-iba ng usapan, 1 milyon. Mahihirapan kang gumawa ng pangalan. Pero ngayon, iba na. Kuya, nasa kamay mo ang 1 bilyon. Ang kanyang boses ay puno ng pangakit. Gamitin mo ang 1 bilyon na yon para bumili ng kumpanya. Isipin mo kakauwi mo lang, ayaw mong mabigo ang nanay, tatay, at mga ate mo, di ba? Kung gagamitin mo ang 1 milyon, kahit magtagumpay o mabigo, iisipin lang nila na ganyan ka lang. Pero kung gamitin mo ang sarili mong pera para gumawa ng malaking bagay, kapag gusto ka nilang bigyan ng pera, itatapon mo na lang ang kumpanya. Ang epekto ay tiyak na bomba. Siguradong mamamangha sila sa'yo. At lubos kang tatanggapin. Lalo siyang naging excited, parang nakikita na niya. Ang pagtataka ko sa buong pamilya. Sa tamang panahon, may alam akong kumpanyang ibinebenta. Ang presyo ay nasa loob ng 1 bilyon. Bilhin mo ang kumpanya, at ang natitirang pera ay gamitin para sa operasyon. Pagdating ng panahon, bigyan mo sila ng malaking sorpresa. Ginagamit ang pamilya para ipuwa ako. Pero sa akin, walang epekto. Pero ang sistema ay kapaki-pakinabang. Ding, may nakitang mungkahi mula kay Mr. Jea. Iwanan ang sugal, sumama sa kanya para bilhin ang isang lumang kumpanya ng konstruksyon. Ang kumpanyang iyon ay malapit ng sumabog at mag-bankrupt. Pagkatapos bilhin, makukuha mo ang tanging natitirang asset ng kumpanya, isang 28 palapag na gusali ng punong tanggapan. Kung susundin ang mungkahi, ang paligid ng gusali ay planong gawing development zone, tataas ang halaga sa 1 bilyon. Taunang renta ay higit 300 milyon. Wow, may ganyan palang magandang pagkakataon. Kailangan kong sundin ang mungkahing ito. Ang sugal ay maaaring kumita ng 1 bilyon pero hindi tanga ang kasino. Hindi nila ako hahayaang manalo palagi. Ngayon, gamitin ang 1 bilyon para sa 1 bilyon. Ang deal na ito ay talagang napakalaking kita. Agad akong nagpanggap na may ekspresyon ng labis na pasasalamat. Hinawakan ko ang balikat ni Muyang Kuan. Muyang Kuan na kapatid Talagang mabuti kang kaibigan, naisip mo ako sa ganyang magandang bagay. Ano pang hinihintay? Tara na, matagal ko nang gustong maging amo. Ngayon ay may pagkakataon na. Ang mga tao sa kasino ay gustong humarang, pero may binulungan si Muyang Kuan sa manager. Nanlamig ang loob ko. Mas masama pa, itapon ang 1 bilyon sa isang kumpanyang malapit ng sumabog. Mabuti na lang hindi ako nila kinamumuhian. Di nagtagal Dumating kami sa punong tanggapan ng Anyuan Construction Group. Isang boss na nagngangalang An ang tumanggap sa amin. Itinuro ni Muyang Kuan si Boss An. Sa taimtim na mukha, sabi niya, Kuya, ito si Boss An. Sinuri ko na ang datos ng kumpanya. Maganda ang hinaharap. Kulang lang siya ng pera kaya ibinenta. Kung gusto mong bilhin, bilisan mo. Kung huli, mawawala na. Pagkasabi, nagkunwari siyang nagsisisi, parang nakatakas ang ilang bilyon. Ang mga nasa likod niya, mga alipores, halos hindi na napigilan ang tawa. Kung ano ang Anyuan Group, alam nila. 3 magkakasunod na vice-presidente ang tumakas na may pera. Ang kumpanya ay isang shell na lang. Ngayon, hinihintay nila akong tanga na tumalon. Kapag sumabog, direktang magbabankrupt ang kumpanya. Sa oras na yon, wala nang natira. Ang kukuha ay tunay na tanga. At ako sa kanilang paningin ang pinakamalaking tanga. Si Muyang Kuan ay nangako na pagkatapos ng gawain. Bawat isa ay 1 milyon. 1 milyon para lang umarte sa isang dula. Paano nila palalampasin ang ganyang magandang pagkakataon? Ang maliit na mataba ang unang lumabas. Sabi ng tatay ko, wala siyang pera kung hindi ay binili na niya. Ang aming pamilya ay makakalikom lang ng 300 milyon, hindi sapat. Narinig ko na maraming kumpanya ang nag-aabang. Sumang-ayon din ang iba, sabay-sabay na nagsabi, tama, parang ganoon nga, kuya mo. Narinig na naming lahat. Maraming naghihintay na pababain ang presyo para maka-score ng mura. May pera ka na ngayon, kailangan mong agawin ang pagkakataon. Huwag nang maghintay pa. Malalanta na ang gulay. Sabay-sabay silang umaarte, si Boss An na veteranong artista ay dapat nang lumabas. Mukha siyang labis na nasasaktan, tama ang ilang kabataang kaibigan. Mahigit 10 kumpanya ang gustong bumili. Ngunit nag-ipon pa sila ng pera. Sinabi ko na kung sino ang unang magdala ng pera. Sa kanya ko ibebenta. Dahil may tunay kang intensyon, kuya mo, hindi ko na maintindihan. Tumingin siya sa akin, parang gumawa ng pinakamalaking desisyon. Ang grupo kong ito ay dapat ibenta sa halagang 1.1 bilyon. Dahil sa'yo, kuya mo, tatanggihan ko ang 100 milyon, isang bagsak na 1 bilyon. Kung sang-ayon ka, pirmahan na ngayon. Kung hindi, maghihintay ako ng iba. Si pastol na aso ay halos tumalon sa sobrang pagkabalisa. Kuya, huwag palampasin ang pagkakataon. Kapag nawala ito, hindi na babalik.
Hinawakan niya ang braso ko, namumula ang mga mata, ito ang pinakamagandang pagkakataon. Pirmahan mo na. Kapag pumirma ka, ikaw na ang magiging presidente ng Anyuan Group. Chairman, 100% control. Kapag nag-ipo ang kumpanya, ang halaga mo ay aabot sa 10-10 bilyon. Sa oras na yon, sino pa ang maglalakas loob na maliitin ka? Habang nagpapalabas siya ng laway, biglang gumawa ng senyas si Boss Ann sa likuran. Isang sekretarya na nauunawaan ang senyas ay sumugod, Boss Ann, may dumating na tao. Sabi niya gusto niyang bilhin ang grupo natin. Nakipagtulungan ako, huwag nang tanggapin. Boss Ann, dahil gusto ko na ang kumpanya at may tunay kang intensyon. Pirmahan na natin ang kontrata. Pagkatapos ng mga salitang iyon, sa mga mata nilang lahat, may kislap ng tagumpay. Si Boss Ann ay hindi na nag-atubili, agad na inutusan ang sekretarya na kunin ang kontrata. Napirmahan na ang pangalan, natapos na ang proseso. Sa harap ng lahat, inilipat ko ang 1 bilyon ng diretsyo at malinis sa account ni Boss Ann. Dala ko ang kuponan ng abogado, pagkatapos kong kunin ang kumpanya, inilipat ni Boss Ann ang 30 milyon kay Pastol na Aso. Salamat, kuya mo. Nabenta na ang kumpanya. Upang maiwasan ang gulo. Aalis na ako ng bansa ngayon din mayroon ka pa bang ibang utos? Ngumiti si Pastol na Aso kay Boss Ann. Sana, pag alis mo, Boss Ann, ibigay mo sa hudikatura ang lahat ng masasamang utang at iskandalo ng kumpanya. Bumuntong hininga si Boss Ann, wala kang alalahanin, kuya mo. Sa pinakamabilis na pagkakataon, bukas. Lahat ay matatapos. Sa oras na yon, aalis na ako ng bansa. Tiningnan ko ng may paggalang ang kumpanya. Kahit hindi ko alam kung saan ang problema, ang datos ay talagang maganda. Ipinahayag ko sa lahat na ako ang mamamahala sa grupo. Mananatili ang lahat. Pagkatapos, sumakay ako ng taxi diretsyo sa bahay ni Mo. Pagpasok ko, nakita ko ang pamilya mo na nakaupo ng seryoso sa sala. Nang makita akong bumalik, si Pastol na Aso ay tumalon, agad na nagpakitang labis na nasasaktan, pasensya na. Puno ng sakit ang kanyang mukha, nanginginig ang boses, ako Pagbalik ko, nalaman ko na ang grupong iyon ay puno ng butas at malapit ng mabangkarota. Ang 1 bilyon mong pera ay mawawala na lang. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko na hindi kita pinaalalahanan, kasalanan ko na hindi kita pinigilan. Katatapos lang ng kanyang pag-arte. Sumunod agad si Pastol na tupa, Yang, anong kinalaman mo dito? Siya mismo ang gustong magsugal, sino ang makakapigil? Siya mismo ang bumili ng mababangkarotang kumpanya. May iba bang pumilit sa kanya? Isang salita, inilipat niya ang sisi ng malinis. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang tono, ang 1 bilyon na yon. Sana ay nakatulong sa pamilya mo na umunlad. Pero ikaw, ginamit mo ito upang bumili ng grupong malapit ng mabangkarota. 1 bilyon, ganoon mo lang ito ginastos. Hindi mo ba kayang mag-imbestiga ng maaga? Labis mo akong binigo. Diretsong nilubog mo ang 1 bilyon. Ang galing mo talaga. Sinasabi ko sa'yo, kung mabangkarota ang kumpanya, huwag kang lalapit sa akin. Hindi kita tutulungan. Sumabog din si Mujenren. Tama ang sinabi ng ate mo. Wala ka bang utak? Hindi ka ba makapag-isip para sa sarili mo? May problema ang Anyuan Group. Hindi mo ba kayang tumawag sa bahay at magtanong sa akin? Ang nanay mo, ang ate mo, at ako, alam naming lahat. Kung nagtanong ka lang sa isa sa amin, hindi ka mapupunta sa impyernong ito. Galit na galit siya, namumutla ang mukha. 80 bilyon para bumili ng bangkaroteng kumpanya, napahiya mo ako. Bakit ba ako nagkaanak ng tulad mo? Kung alam ko lang na ganyan ka kawalang kwenta, hindi na kita dapat ibinalik. Lalo siyang nagalit, puno ng pagkasuklam ang tingin. Sana nga ay katulad ka ng kapatid mo. Nakalahati ang kahinahunan at pagiging responsable, hindi ka sana nagkaganyan. Kung hindi ka lang anak ko, gusto ko na lang sampalin ka hanggang mamatay. Sabi niya, bigla siyang tumayo. Isang mabilis na hakbang patungo sa akin. Pero, anak ka pa rin naman. Kung nagkamali ka, dapat kang disiplinahin. Itinaas niya ang kamay. Isang malakas na sampal ang balak niyang ibigay sa mukha ko, ngunit mahigpit ko itong hinawakan. Inihagis ko ang kamay niya sa tabi. Malamig kong tiningnan sila. Pagdating ko pa lang, sabay-sabay na kayo sa pag-akusa sa akin. Ano ba ang nagawa kong napakasamang bagay? Ibinuka ko ang mga kamay. Isa-isahin ko ang mga utang na loob. Una, ginamit ko ang 1 milyong pondo para sa paglago. Para kumita ng mahigit 1 bilyon. Kahit gumastos ako ng 10 bilyon, bawasan ang puhunan. May natira pa akong mahigit 100 milyon. Ikalawa, sinabi niyong may problema ang kumpanya. Kahit mag-bankrupt ito, ang 10 bilyong kumpanya, wala ba talagang matitira? Ikatlo, ang perang biglaang dumating ay itinuro sa akin mula pagkabata. Ang perang hindi inaasahan ay dapat gastusin agad. Kung natalo, okay lang. Bakit ako mag-alala? Tumutok ang tingin ko kay Pastol na Aso. Sabi ninyo nahiya ako sa sugal, sino ang nagdala sa akin sa kasino? Sabi ninyo wala akong utak sa pagbili ng kumpanya, sino ang nagpakilala sa akin kay Ginoong Ann? Siya lahat. Ang mabuting niyong anak na si Pastol na Aso. Matindi ang aking presensya. Kung wala siya, hindi ako pupunta sa kasino at hindi ko bibilhin ang kumpanyang iyon. Kaya ang ugat ng lahat ng ito ay siya. Bakit kayo nag-aakusa sa akin? Nanginginig si Pastor sa galit. Itinuro niya ako at sumigaw, anak na Suwail.
Paano mo na itatanggi ang kasalanan? Sisirain mo ang kapatid mo. Dinala ka niya sa mataas na lipunan, ikaw ang nagpa siyang magsugal. Nang marinig niya akong sinisisi ang kanyang mabuting anak, nagalit si Maria. Itinuro ako at sinigawan. Ang kapatid mo ay may mabuting intensyon, dinala ka para bumili ng kumpanya, 10 bilyon. At binili mo ang isang malapit ng mabangkarote na kumpanya, walang investigasyon. Bumili ka lang. Balak ko pang bigyan ka ng 1,000 milyon mula sa ate mo para magtayo ng kumpanya. Ngayon, hindi na kailangan. 10 bilyon ang kaya mong itapon, 1,000 milyon ay hindi sapat para sayo. Tumingin siya kay Pastol na Liwanag. Liwanag, tandaan mo ito. Hindi ba siya magaling? Pwedeng kumita ng 10 bilyon sa sugal. Ang ganyang tao ay hindi natin kailangan tulungan. Huwag mo siyang bigyan kahit piso. Ang bangkaroteng kumpanyang ito ay pagsubok ng pamilya sa kanya. Kung hindi siya malugi, papasa siya. Pero mukhang imposible ito. Agad sumang-ayon si Pastol na Liwanag. Inay, alam ko. Masyadong walang modo ang kapatid. Ang pagsusugal ay dahil sa kanyang sariling kahinaan, hindi kay Pastol na Aso. Ang pagbili ng bangkaroteng kumpanya ay problema rin niya, pati na rin ang pagsisi kay Pastol na Aso. Huminto siya, naging mas matalas ang tingin. Dahil pinapahalagahan niya ang pera. Hindi ko na siya bibigyan ng baon simula ngayon. At ang parte niyang pera. Siya na ang bahala sa sarili niyang buhay. Huwag siyang umasa ng kahit piso mula sa pamilya. Kapag nagawa mong gawing bilyonaryo ang 1 milyong ito, saka lang kita bahagyang tatanggapin. Kung hindi, huwag mong sabihin anak kita sa iba. Tahimik kong pinanood ang pamilyang ito. Dahil sa isang salita ni Pastol na Aso. Sila'y nag-akusa sa akin ng husto. Kung hindi lang dahil sa gantimpala ng sistema, matagal na akong umalis. Pero kahit para sa gantimpala, hindi na ako magpapakumbaba. Nang mapagod sila sa pagsigaw, mahinahon kong sinabi, tapos na ba? Ang isang salitang ito ay nag-alab sa galit ni Maria. Kumunot ang kanyang noo. Ano yang ugali mo? Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. Hindi mo pinag-aralan ang mabuti. Natuto kang magsugal. Kumita ka ng pera tapos natalo lahat. Ilang salita lang. Ayaw mo pa bang marinig? Kumunot din ang noo ni Pastol na Liwanag. Pastol na lalaki. Naiintindihan kita. Lumaki ka sa ampunan, kaya nang bigla kang yumaman, medyo nabulag. Normal lang iyan. Pinutol ko ang pera mo para subukan ka. Hindi para awayin ka. Tumingin siya sa akin, parang nagkasala ako ng malaking kasalanan. Pero ang ugali mo talaga may problema. Nagkamali ka. At ayaw mo pang pag-usapan. Kami ang pinakamalapit mong tao. Sinasabi namin ito para sa ikabubuti mo. Naiintindihan mo ba? Sa oras na yon, tahimik na kumuha si Mujenren ng 1 metrong kalahating haba na tagapagparusa. Sobrang inis na ni Muje. Noong una, may balak pa siya na makisama sa pamilyang ito at kumita ng mas maraming gantimpala mula sa kanila. Pero ngayon, wala na siyang kahit katiting na balak na yon. Ang mga taong ito ay hindi lang bulag at bingi, pati utak nila ay sira. Si Muyang Kuan ang nagdala sa kanya sa sugal. Akala nila tama si Muyang Kuan, pero siya ang nagkamali sa pagtaya. Kung mali ang pagsusugal, si Muyang Kuan ay kasali rin. Ang pagsusugal mismo ay mali. Bakit hindi niyo siya pinagsasabihan? At ako, naghirap para kumita ng 1 bilyon. Gagastusin ko ito ayon sa gusto ko. Anong kinalaman niyo doon? Pero dahil lang bumili ako ng isang kumpanyang malapit ng mabankrupt. Ganyan na lang kayo kasama sa akin. Bakit hindi niyo isipin? Kung hindi dahil sa pag-akay ni Muyang Kuan sa akin. Makakahanap ba ako ng ganitong kumpanya? Malinaw na lahat ng ito ay gawa ni Muyang Kuan, pero hindi niyo nakikita. Muje, sa sandaling iyon ay sa wakas ay naging sigurado na. Ang mundong ito ay marahil hindi totoo. Dapat ito ay isang mundo ng nobela. Kung hindi, paanong ang pamilyang ito ay magiging ganito ka-obsessive ang pag-isip? Pagsusubok na sabi ko na kanina, si Muyang Kuan ang nagdala sa akin sa sugalan. Siya rin ay nagsugal. Kung kailangan naming pagdaanan ang parusa ng pamilya, dapat siya at ako ay magkasamang pagdaanan ito. Pati ang anyuan group na ito, si Muyang Kuan ang nagpakilala sa akin. Siya ang nagsabing bilhin ko ang grupong ito. Kaya ko ito binili. Kaya lahat ng ito ay pinamunuan niya. Sinadya niya akong lokohin. Hindi niyo ba ito papansinin? Kahit hindi niyo papansinin ang tungkol sa pagbili ng grupong ito. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ang mga kasama niya ay makakapagpatunay. Pwede niyo silang tawagan at tanungin. Ang tanging pagkakamali ko ay ang makinig kay Muyang Kuan at magsugal, at makinig kay Muyang Kuan at bilhin ang anyuan group. Ginastos ko ang aking pinaghirapang kapangyarihan. Ito ang aking pagkakamali. Pero kung totoong parusahan ako ng pamilya, ayaw ko. Kung gusto ninyong paluin niyo kaming dalawa ni Muyang Kuan. Ang sumunod na nangyari, nasa labas ng inaasahan ng lahat. Pero lahat ay nasa loob ng inaasahan. Mumu, Jenren, ang ating anak ay tila talagang napalaki ng mali mula pagkabata. Malinaw na kasalanan niya lahat, pero pinipilit niyang ibigay ang pagkakamali kay Yang Kuan. Kung hindi siya tatanggap ng parusa ng pamilya, baka hindi niya maintindihan kung saan siya nagkamali. Noong una, nag-aatubili pa akong gamitin ang parusa ng pamilya sa'yo.
Pero sa nakikita ko ngayon, hindi na pwedeng hindi gamitin ang parusa ng pamilya. Sige, turuan mo siya ng maayos. Para maintindihan niya kung saan siya nagkamali. Sabi ni Muyang Lu, tama ang sinabi ni inay. Muje, sobrang binigo mo ako. Siyang kuan na kapatid, mabuti ang intensyon na isama ka. Pero kapag nagkaroon ng problema, isisisi mo lahat sa kanya. Ang ginagawa mo ay sobrang nakakahiya para sa pamilya mo. Tatay, dati ay hindi ako sumasang-ayon na may parusa ng pamilya ka sa mga anak sa bahay. Dahil tuwing nagkakamali sila. Kaya nilang itama agad at aminin ang kanilang pagkakamali. Pero ngayon, si Muje ay hindi umaamin ng pagkakamali. At hindi rin itinatama. Kaya gamitin na lang ang parusa ng pamilya para itama siya. Maingat na sabi ng Peking Young Master na si Muyang Kuan. Inay ate, si kuya ay hindi palang nakakaisip ngayon. Bigyan niyo siya ng oras. Tiyak na aamin siya ng pagkakamali. Huwag na niyo siyang paluin, okay? Yumakap si Mumu kay Muyang Kuan at sinabi. Tignan niyo kung gaano kabuti ang kapatid ninyong siyang Kuan. Sa ganitong sitwasyon, gusto ka pa niyang ipagsanggalang. Wala ka bang kahit katiting na pagsisisi? Kung may konsensya ka man lang, dapat kang humingi ng tawad sa iyong kapatid ngayon din. Kapag umamin ka na, papaluin kita ng mas kaunti ni Itay. Sabi ni Muyang Lu. Paluin pa rin pero pagkatapos ng pagpalo na ito, magmumungkahi ako kay Itay. Simula ngayon, konti na lang ang pambubugbog sa iyo. Pero tandaan mo, kailangan mo munang humingi ng tawad kay Kuya Yang Kuan. Galing medyo naiinis na si Muje. Kahit ito ay sinadya niyang pagsusubok. Hindi niya talaga matanggap ang resultang ito. Sinabi ko na ang katotohanan. Pero hindi kayo naniwala. At dahil binanggit ko ang inyong alaga, gusto ninyo akong paluin. Talagang pinahalagahan ko kayo ng sobra. Hiniling ko sa inyo na bigyan ako ng mungkahi para makinabang ako. Hindi para kayo ay nandidiri sa akin. Habang nakatingin sa tagapagparusa sa kamay ni Mu Jianren na malapit nang humampas sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Muje. Inabot niya ang tagapagparusa at hinawakan ito. Sa gitna ng gulat na tingin ng lahat. Hinablot niya ang tagapagparusa at sinabi, nagsasalita ako ng lengguwahe ng tao, hindi ba ninyo maintindihan? Kung hindi ninyo maintindihan, di huwag na kayong makinig. Muyang Kuan, huwag mong isipin na hindi ko alam ang maliit mong plano. Mukhang. Naisip ko pa na kahit paano ay pinalaki ka ng pamilya mo, Yang Je. Sa tingin ko ay kapatid ko na rin siya, gusto ko sana makipagkaibigan sa iyo, ngunit hindi ko inaasahan na may masamang balak ka. Noong pagsusugal, pakiramdam ko ay may mali, pero marami akong nanalo kaya hindi ko na pinansin. Ngayon ay narealize ko na, mula sa simula, ikaw ang nagplano laban sa akin, tama ba? Hindi ba ang pamilya mo ay makatuwiran? Pero sadyang niloko mo ako, ang iyong nakatatandang kapatid, ito ay isang malaking paglabag. Gagamit ako ng parusang pampamilya sa iyo. Ito ay makatarungan, di ba? Sabi niya at direktang humakbang ng 2 hakbang. Dumating sa harap ni Muyang Kuan, sa gitna ng pagkagulat ng iba at takot na tingin ni Muyang Kuan. Isang suntok ang dumapo sa balikat ni Muyang Kuan. Ito ay dahil sinadya mo akong dalhin sa pagsusugal para lokohin ako. At isa pang suntok ang dumapo. Sa mukha ni Muyang Kuan, nag-iwan ng marka ng dugo. Ito ay dahil sinadya mo akong bilhin ang babagsak na kumpanya, sadyang niloko ako ng halagang 1 bilyon. Pumalakpak ng paulit-ulit. Wala nang iba, ayoko lang sayo. Dahil gusto mo akong lokohin, huwag mong sisihin kung saktan kita. Hanggang sa umabot ng 7 o 8 suntok. Si Muyang Kuan ay tulala pa rin at ang iba ay nagising na. Tigil! Hayop ka! Tigil mo yan! Paano mo nagawang saktan siyang Kuan? Mamamatay ka. Ang unang sumigaw ay ang panganay na kapatid na si Muyulu, ang pangalawa ay ang ina. Ang pangatlo ay ang ama. At sa oras na yon, siya ay sumugod na at inabot ang kamay para kunin ang singsing. Sabay din na iniunat ang isang paa para sipain si Muje sa tabi. Si Muje ay nakaalerto na mula pa sa simula. Hindi niya hahayaang magtagumpay sila. Nang makita na sumisipa si Mu Jianren, agad siyang umiwas ng kalahating katawan. At ang sipa na iyon ay tumama ng malakas sa pagitan ng mga hita ni Muyang Kuan. O, kahit na sinaktan ng mahigit 10 beses, siya ay nakatulala pa rin. Si Muyang Kuan sa oras na iyon ay hindi na pinapansin ang sakit sa mukha, siya ay umikot na parang hipon. Ang sakit, pumunta sa ospital. Gusto kong pumunta sa ospital. Mu Jianren, sina Muyulu, Marong, at ang tatlo ay tila naglabas ng nakatagong kakayahan sa sandaling iyon. Agad silang sumugod sa tabi ni Muyang Kuan. Si Muje ay namangha sa kanilang bilis. Kung ang kakayahang ito ay nailabas kanina, baka hindi ko na nakuha ang singsing. Talaga nga, kapag tungkol kay Muyang Kuan, ang pamilyang ito ay bulag at walang puso. Nagagawa nilang maglabas ng walang hanggang potensyal. Kabanata 16 na, saktan muli ang sariling ama. Unang sumugod ang ama ni Mu, iniabot ang kamay para kunin ang singsing mula kay Muje. Ngunit si Muje ay gumamit ng singsing sa kabilang kamay. Tinamaan ang kamay ng ama. Galit na sinabi, ako ang iyong ama. Paano mo nagawang saktan ako? Kung matapang ka man o hindi, ngayon ay. Nakapaggawa na rin ako ng aksyon. Ano ang magagawa mo? Si Muje ay may bilyong halaga na. May tiwala na siya, hindi na niya pinapansin ang pamilyang ito. Kahit na palayasin nila siya, okay lang. Naghahanap siya ng bagong target. Gusto mo ng singsing?
Para saan? Para saktan ako muli. Mujenren, bagamat sa medisina ay may relasyon tayong mag-ama. Ngunit, mula nang ipanganak ako ay kinuha ng iba. Hindi ikaw ang nagpalaki sa akin. Sa huli, gusto mo lang akong tumayo dito at hayaang saktan mo ako. Sino ka ba? Kung itinuturing mo akong tunay mong anak, dapat ay magbigay ka muna. At pagkatapos mong makuha ang aking pagtanggap, saka mo ako mapangasiwaan. Ngunit ngayon ayaw mong magbigay. Gusto mo lamang anihin ang bunga. Kapag hindi mo nakuha, nagagalit ka. Gusto mong sundin kita, ngunit hindi ka kailanman pumanig sa akin. Sa halip, ipinapahiya mo akong humingi ng tawad. Gusto mo akong parusahan. Sa uri mong pagiging ama, hindi ko kayang tanggapin. Sasabihin ko na ngayon, kung babayaran niyo ang mga pagkukulang ninyo sa akin sa mga nakaraang taon, makikinig pa ako sa inyo. Kung hindi ninyo babayaran at gusto ninyong parusahan o bugbugin ako, kalimutan ninyo. Sino man, kung mangahas na saktan ako mula ngayon, huwag kayong magalit kung hindi ako magiging magalang sa inyo. Pumalakpak, sabay suntok ng singsing kay Mujenren. Mula nang bumalik ako hanggang ngayon, hindi niyo ako binigyan ng pagkain o regalo. Sa halip, pinatiran niyo ako sa basement. Wala akong natanggap na tamang pagtrato at gusto niyo akong parusahan. Ito ay babala ko sa inyo. Kung magpapatuloy kayo ng ganito, huwag kayong magalit kung hindi ako magiging magalang. Matapos tamaan ng 2 beses, si Muzenting ay nahiya. Siya ang ulo ng pamilya. At sinaktan siya ng sarili niyang anak. Paano niya ito matitiis? Katulad niya. Hindi ka mananalo. At si Mumu Jengwan, hindi naghintay na magsalita si Mujenren. Siya ang unang hindi nakapagpigil. Muje, paano mo masasabing ikaw ang aming tunay na anak? Paano mo nagawang saktan ng iyong ama? Kahit tama ka, hindi kanya ipinanganak. At hindi kanya pinalaki. Hindi nararapat ang kanyang parusa sa iyo. Ngunit ako ang iyong ina. Ikaw ang aking isinilang. Lahat ng sayo ay dapat na nasa akin ang desisyon. Ngayon, gusto ko nang humingi ka ng tawad, hindi ba? Kinuha ni Muje ang singsing at lumapit sa kanyang ina, iniunat ang kabilang kamay. Palakpakan ang sarili ng 3 beses. Hindi ako hihingi ng tawad, ngunit tama ka. Ikaw ang aking ina. May utang ako sa iyo sa pagbibigay ng buhay. Bagaman mali ang ginawa ko. Ngunit dahil ikaw ang aking ina, nais mong humingi ako ng tawad, hindi ko magagawa yon. Kaya parurusahan ko ang aking sarili. Ito ay aking pagbigay galang sa iyo. Ngunit mula ngayon, ang mga ganitong hindi makatwirang kahilingan. Huwag na itong banggitin. Ito ang una at huling beses. Kung magpapatuloy ka at gagamitin ang pagkakakilanlan mo bilang aking ina upang humiling ng mga bagay na labag sa aking prinsipyo at labag sa aking kalooban, kung gayon ang ating relasyon bilang mag-ina ay tapos na. Sa huling pagkakataon, hindi ako hihingi ng tawad. Wala akong pakialam sa kanya. Maging sinadya man o hindi ni Muyang Kuan, totoo na siya ang nag-udyok sa akin na magsugal. At totoo na siya ang nag-utos sa akin na bilhin ang Anyuan Group. Maniwala kayo o hindi. Hindi mahalaga sa akin. Gawin niyo ang gusto ninyo, huwag niyo akong gambalain. Magpapahinga ako. Sabi niya at nagtungo sa basement. Ngunit sumigaw si Muzenting. Halimaw, saktan mo ang iyong kapatid at saktan mo ako, aalis ka ng ganoon na lang. Ngayon kung hindi kita parusahan, baka hindi mo alam ang aming patakaran sa pamilya mo. Tumigil si Mujen na naglalakad. Lumingon sa kanila, umisi ang pamilyang ito at nagsabi, anong patakaran ng pamilya mo? Hindi ba't mabuti sa tupa at masama sa sariling anak? Basta't huwag niyo akong gambalain. Wala akong pakialam sa inyo. Ngunit kung gusto ninyo akong saktan, mag-isip muna kayo. Kung gagalaw kayo, sasabihin ko sa lahat na matapos ninyo akong hanapin bilang tunay na anak. Wala kayong ibinigay na pera at pinatuloy pa niyo ako sa basement. Makikita ko. Ano ang matitira sa inyong reputasyon? At kung gagalaw kayo, mas mabuting patayin niyo ako. Kung ganoon, kayo ang pumatay sa inyong sariling anak. Kung hindi niyo ako mapapatay, babayaran ko ang lahat sa inyong alaga na tupa. Saktan niyo ako ng 1 beses, babayaran ko siya ng 10. Padaluyin niyo ako ng 1 patak ng dugo, subukan niyo kung naniniwala kayo. Pagkatapos sabihin yon ni Muje, hindi na niya pinansin ang mga bobong ito. Kailangan pa niyang maghintay sa pagkumpleto ng sistema. Matapos ang likidasyon ng kumpanya, magkakaroon siya ng sariling gusali at magiging bilyonaryo. May pera na pero titira pa rin sa basement. Kahit hindi angkop, ang pagtulog sa basement ay nagpapalakas ng katawan. Kailangan niyang manatili sa basement ng mas matagal, kaya maaga siyang matutulog. Maaga bukas papunta sa kumpanya para ayusin ang problema. At habang natutulog siya, sa bulwagan ng pamilya mo, umiiyak si Muyang Kuan, tatay, nanay, ate, salamat. Alam ko, dahil sa akin hindi niyo pinarusahan si kuya. Ngunit kahit ano, siya pa rin ang inyong tunay na anak, huwag na siyang parusahan, may masasabi siyang tama. Bagaman sumali siya sa sugal, ako ang nagdala sa kanya. Hindi niya intensyon. At nanalo pa siya ng 1 bilyon, hindi naman siya nagkamali. Tungkol sa pagbili ng Anyuan Group gamit ang 1 bilyon, nagkamali siya. At hindi niya inaamin ang kanyang pagkakamali. Ngunit ngayon, maganda ang reputasyon ng Anyuan Group. Pero kapag kumalat ang balita, malulugi ang grupo. Kapag nalugi na, sa tingin ko, mawawala ang pera ni kuya. Kung wala ang 1 bilyon, susunod siya sa inyo.
Kahit hindi niya sinabi ng lantad, malinaw ang ibig sabihin. Si Muje. Dahil biglang nagkaroon ng 1 bilyon at binili ang Anyuan Group bago pa man sumabog ito. Nagkaroon siya ng tiwala sa sarili, kaya hindi siya sumunod sa mga magulang. Ang sinasabi nito, bukod sa pagtawag kay Muje na isang walang utang na loob, sinabi rin na huwag magmadali, hintayin ang kahihiyan ni Muje. Kapag nawala ang lahat ng pera ni Muje, babalik siya upang humingi ng tawad. Kabanata 17. Pang-aalipusta at kawalang interes. Ang lahat ng pangyayari ay sumunod sa plano ni Muyang Kuan. Kinabukasan, sumabog ang Anyuan Group. Sa araw na yon, nang pumunta si Muje sa grupo, wala siyang magawa kundi panoorin ang Anyuan Group na mabangkarote at maliquidate. Dahil siya ang boss ng grupo, ang liquidation ng grupo ay nangangailangan ng kanyang pirma. Kailangan niyang sundan ang buong proseso, kaya sa susunod na 1 buwan, si Muje ay abala sa liquidation ng grupo hanggang makalipas ang 1 buwan. Lahat ng problema ay nalutas na, bayad ang dapat bayaran, ibalik ang dapat ibalik. Ibenta ang dapat ibenta, pagkatapos malutas ang lahat ng problema, tulad ng sinabi ng sistema. Tanging ang punong gusali na lang ang natira, at dahil malayo ito sa sentro. Kakaunti ang nagrerenta, at kailangan pang may mag-manage ng gusali, kaya halos balanse lang ang kita at gastos. Sa loob ng 1 buwang ito, tuwing uwi siya, ayaw siyang kausapin ng pamilya. At sa panahong ito, ang 4 niyang ibang kapatid na babae ay hindi bumalik. Hanggang ngayon, matapos ang lahat, bumalik siya sa pamilya mo. Ang 4 na kapatid na babae ay hindi pa rin nagpakita. Ang mga magulang ni Mu, panganay na kapatid, at ang peking binata ay naroon. At sa pagkakataong ito, ibang-iba sila kumpara noong nakaraang buwan. Noong buwan, sadyang hindi nila pinapansin si Muje, ngunit ngayong natapos na ang lahat. Nagtipon sila, at pagkakita kay Muje, ang peking binata ang unang tumayo at lumapit. Kuya, narinig ko na ang Anyuan Group ay ganap ng naliquidate. Wala na ang buong Anyuan Group, isang punong gusali na lang ang natira sa'yo, ngunit ang gusaling iyon. Ngayon ay halos walang nangungupahan, narinig ko na ang management fees ng gusali. Mas mataas pa kaysa sa renta, malamang malaki ang mababawas sa monthly growth fund mo. Kung wala kang pambili ng pagkain, sabihin mo sa akin. Hindi pa kumakalma sina tatay at nanay. Hindi ka pa pwedeng kumain sa hapag, ngunit kung wala kang pambili ng pagkain, pwedeng libre kita. Halos umapaw ang panlilibak mula sa kanyang bibig, ngunit ang buong pamilya. Hindi naramdaman ang panlilibak, bagkus ay nagsalita sila. Sinabi ng ama ni Mu, tingnan mo, napakabuti ng kapatid mo sa'yo, kahit na nitong nakaraang buwan. Hindi mo pinansin ang kapatid mo, pero alam niyang malapit ka nang walang makain. Gusto ka pa rin niyang libreng pagkain. Sabihin mo, bakit hindi ka matuto? Sinabi ng ina ni Mu, mabuti na lang na naliquidate na, dahil pera mo naman. Ay biglaan lang, at nakuha pa sa sugal. Ang perang ganyan, dumarating at umaalis. Wala na, wala na. Sinasabi ko pa rin, nagkamali ka dati. At pinagbintangan mo ang kapatid mo, humingi ka lang ng tawad sa kanya, anak ka pa rin. Huwag mo lang siya guluhin, may pagkain ka pa sa bahay. Sinabi ng panganay na kapatid. Tama si nanay, humingi ka ng tawad sa kapatid mo at matatapos na ito. Nitong nakaraang buwan, malamang napagtanto mo na wala kang talento sa negosyo. Hindi ka magaling maging boss. Nawala mo ang 1 bilyon. Huwag ka nang mag-isip. Kapag naging boss ka at kumita ng malaking pera, magpakumbaba kang humingi ng tawad. Kahit hindi na maipagpatuloy ang suporta sa huli. Sa kumpanya mo, ngunit pwedeng bigyan kita ng posisyon sa grupo. Para may kita ka. Tiningnan ni Muje ang pamilya, ayaw na niya silang kausapin. Ngunit kailangan pa niyang makatanggap ng gantimpala mula sa kanila, at ito ay gantimpala sa pakikinig. Malapit na dumating. Para iwas gulo, sinabi niya. Dahil alam ninyo na naliquidate na ang grupo, ang natirang punong gusali. Tulad ng sabi ninyo, bagamat mahigit 100 milyon ang halaga, hindi na kaya ng maintenance. Bakit hindi ko na lang ibenta sa inyo ang gusali? Baka balang araw tumaas ang halaga. At kumita kayo. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito, ang peking binatang si Monoyang. Agad na umiling, kuya, gusto kitang tulungan. Ngunit wala akong ganoong karaming pera. 1 buwan lang ang nakalipas, 10,000 lang ang allowance ko, ngayon 20,000. Saan ako kukuha ng pambili ng ganoong kalaking gusali? Sinabi ng ama ni Mu, may pera ako. Ngunit may pera ako, hindi para itapon. Ang punong gusaling iyon ay hindi kikita. Sinumang humawak ay talo lang. Dahil talagang malulugi, bakit pa bibilhin? Sarili mong gawa, sarili mong pasan. Sinabi ng ina ni Mu. Isang tunay na lalaki, dahil siya ang pumili, dapat niyang panagutan. Itago mo na lang ang headquarters building na ito, dahil mayroon ka namang buwanang 1 milyong pondo para sa pag-unlad. Kahit papaano ay kayang mapanatili ang operasyon ng gusali. Huwag mong isiping tutulungan ka ng pamilya, sabi ng ate. Brother Mu, noong may magandang pagkakataon, hindi mo naisip ang pamilya, nagsugal ka. Kumita ka ng 1 bilyon, hindi mo naisip na tulungan ang pamilya, sapat na para bilhin ang grupong ito. Ngayon, ang grupo ay ganap ng naliquidate, isang mainit na patatas na lamang ang natira. Iniisip mong tutulungan ka ng pamilya. Hindi ba ito panaginip? Sinasabi ko sa'yo. Ang headquarters building mo, itago mo na lang sa sarili mo. Huwag mong isiping may tutulong sa'yo.
Inilalagay ko na ang salita dito, walang sinuman sa pamilya ang tutulong sa'yo. Alinman ay ibenta mo sa mababang presyo sa isang malaking tao. Hayaan silang umako o kaya ay kunin mo ang iyong buwan ng 1 milyong pondo para sa pag-unlad. Panatilihin ang operasyon ng gusali. Ang pinakamagagawa ko ay tulungan kang makipag-ugnayan sa mga tao para bilhin ang gusaling ito. Ngunit ang presyo ay mas mababa. Kung tatanggapin mo, tutulungan kitang makipag-ugnayan. Ang pag-ako sa atin ay imposible. Nang marinig ng young master mo na si Sheepdog na tutulong ang ate, natakot na baka ibenta ni brother mo sa mababang presyo at magkaroon muli ng pera, kaya muling nagsalita. Kuya, ang tungkol sa gusali mo, alam ng lahat. Ang iyong sariling problema, dapat mong solusyonan sa sarili mong paraan. At, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kahit na bawat buwan ay naglalagay ka ng pera dito, ito ay isang gusali pa rin. Pansamantala mong itago ito, okay lang naman. Kahit ngayon ay mukhang lugi. Ngunit sino ang makakapagsiguro na balang araw, ang paligid ng iyong gusali ay unlad? Kahit isang araw, ang urban planning ay magtalaga doon bilang development zone, special economic zone, at B. Hindi ba magiging mahalaga ang gusali mo? Sa oras na yon, ang halaga ng gusaling ito, hindi na banggitin ang ilang daang bilyon. Mayroon ding 10 o 80 bilyon. Sa anumang paraan, hindi malaki ang kailangan mong ibigay. Mas mabuting itago ito kaysa ibenta. Nang marinig ito ni Sheepdog, naging kakaiba ang kanyang mukha. Pagkatapos ay umiling. Kung ayaw ninyong tumulong, okay lang. Pagod din ako ngayong buwan. Uwi na ako para magpahinga. Na pala. Maraming salamat din kay ate sa pagtulong na makipag-ugnayan sa mga tao para bumili. Ngunit sa tingin ko tama si Sheepdog. Ang gusaling ito na itinatago, baka isang araw ay maging mahalaga. 18 kabanata. Natuwa si Sheepdog. Nakatulog na si brother mo. Ngunit ang iba pang miyembro ng pamilya mo ay hindi makatulog. Sa pangunahing silid-tulugan, ang ating anak na ito ay ganap ng walang kwenta. Paano man, siya ay ating sariling dugo. Ngunit naging ganito ang kanyang ugali. Tila ang kapaligiran noong bata ay malaki ang epekto sa tao. Si Sheepdog ay lumaking kasama natin, kaya siya ay naging matagumpay. Ngunit tingnan mo si brother mo. Walang asal, walang pagpapalaki, walang kaalaman. Pagdating pa lang ay sumasalungat na sa nakatatanda, hindi nagtagal ay nagsugal, at kahit kumita. Walang paningin, 1 bilyon ay nawala lahat sa isang gabi. Sa ganitong kalagayan, paano ako magkakaroon ng tiwala na ipamana sa kanya ang negosyo ng pamilya? Sa aking pananaw, sa mga susunod na taon ay pakintabin natin ang kanyang ugali. Kung magiging maayos, sa hinaharap ay bigyan siya ng kaunting dibidendo para mabuhay ng payapa. Kung hindi, hayaan na lang siyang mag-isa, kahit na siya ay ating anak, hindi ko papayagan na tayo ay. Ang negosyong pinaghirapan natin ay masira sa kanyang mga kamay. Tumango ang ama. Ganoon din ang iniisip ko. Paano man, siya ay ating anak, handa pa rin akong bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit siya, talagang sobrang bigo ako. Ngayon ay iniisip pa niya na tayo ang umako sa kanyang gusali. Hindi ba ito panaginip? Kung siya lang ay sumunod. Kung siya lang ay may pag-unawa, hindi niya gagamitin ang 1 bilyon para palitan ng isang sira-sirang gusali. Hayaan natin siyang itago ang gusaling ito. Gusto kong lagi niyang maalala kung gaano siya kawalang kaya. Gaano siya kawalang silbi. Gusto kong lagi siyang mag-ingat, alam na sa hinaharap may mga bagay na kailangan niyang pag-isipan mabuti, huwag magdesisyon ng pabigla-bigla. Huwag na nating pag-usapan siya. Matulog na tayo. Nasabi mo na ba kay Sheepdog? Bukas ng umaga, ipagawa mo sa kanya ang ulat ng kita ng kumpanya. Bukas ay ipakita mo sa batang iyon kung gaano kumikita ang kumpanyang itinayo ng kanyang nakababatang kapatid at tingnan niya kung gaano siya nalugi. Gusto ko siyang maunawaan. Ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang kapatid para sa hinaharap ay maging mapakumbaba siya, huwag lagi siyang mayabang. Tumango si Mumu. Sinabi ko na sa kanya at pinatulong ko pa sa kanyang ate. Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat bukas ng umaga. Siguradong mabigla si brother mo para maramdaman ng anak natin ang pagkakaiba. Samantala, sa loob ng aklatan sa 2 palapag ng villa, sina Muyang Kuan at Muyang Lu ay nag-aayos ng mga dokumento. Habang nag-aayos, masayang sinabi ni Muyang Lu, Yang Kuan, ang galing ng iyong entertainment company. 1 milyon ang ipinuhunan, ngayon ay nagkakahalaga na ng 8 o 9 na milyon. Malapit na sa 100 milyon, di ba? Isang taon pa lang, halos 10 beses na ang pagtaas. Naniniwala ako sa iyong kakayahan, hindi magtatagal. Ay patuloy na angat ang iyong kumpanya. Ayusin mo ng mabuti ang lahat ng financial report ng kumpanya. Bukas, ipakita mo kay brother mo kung gaano kakahusay. Mahiyain na sabi ni Muyang Kuan. Ate, hindi naman ako kasing galing ng sinasabi mo. Hindi rin naman si brother mo kasing sama ng sinasabi mo. Hindi lang siya sanay sa mga sitwasyon ng mataas na lipunan. Hindi pa siya nakakaranas ng maraming pera kaya nagkaroon ng aksidente. Kapag mas nakaranas na siya, mas naiintindihan na niya hindi na mangyayari ang mga ganitong bagay. Sa tingin ko, ang pag-aayos ng financial report ng kumpanya ko at ipakita kay brother mo ay sobrang makakasakit sa kanya. Mas mabuti pang huwag na lang. Matigas na sabi ng panganay na ate na si Muyang Lu, hindi pwede.
Kailangan niyang makita ng mabuti. Mag-overtime tayo ngayong gabi, kailangan nating maisaayos lahat. Bukas, ipakita natin sa kanya. Ang pagkakaiba ninyo, nawala niya ang 10,000,000 samantalang ikaw ay kumita ng 100,000,000 mula sa 1,000,000. Ipakita sa kanya kung ano ang tunay na pagkakaiba. Buong magdamag silang nagtrabaho. Hanggang sa sumikat ang araw, sa kanila natapos ang lahat. Pagkatapos maluto ng almusal, kumain sila ng parang wala sa loob. Hanggang malapit ng mag-ika-7, saka sila natapos kumain. Ang 4 na miyembro ng pamilya ay naghihintay na lumabas si Brother Mu, ngunit hindi siya lumalabas. Sa wakas, nang magsimulang mag-ere ng morning news sa RIE, lumabas na si Brother Mu. Paglabas niya, agad na inilapag ng panganay na ate na si Mu Yanglu ang isang dokumento. Sa harap niya, tingnan mo ang pagkakaiba mo at ni Yang Kun. Gaano kalaki? Kumita ka ng 10,000,000 sa sugal, pero sa isang iglap ay wala na lahat. Ang natitira na lang ay isang gusali na pumapalugi araw-araw. Pero tingnan mo ang iyong nakababatang kapatid. 1 taon na ang nakalipas, nagtayo siya ng entertainment company na may 1,000,000, sa loob lamang ng 1 taon, naging 100,000,000 ang halaga. At maganda ang prospect ng kumpanya. Sa tingin ko, sa loob ng 2 o 3 taon, ang halaga ng kumpanya ay lalampas sa 500,000,000. Kung walang aberya, sa loob ng 10 taon, ang halaga ng entertainment company na ito ay lalampas sa 1 bilyon. Gumamit ka ng 10,000,000 para sa isang aral, samantalang ang iyong kapatid ay kumita ng 10,000,000 mula sa 1,000,000. Sa pamamagitan ng bagay na ito, dapat mong pag-isipan. Lumaki sa orphanage. Walang problema, naging nasa ilalim ka, ayos lang. Basta't handa kang matuto, handa kang magtanong, may mga bagay na pwedeng magbago. Sabay sabi ng ama, hindi ako binigo ni Yang Kun. Akala ko ang iyong kumpanya ay magkakahalaga ng 30 hanggang 50 milyon ay sapat na, pero hindi ko inaasahan na 100 milyon na pala. Dahil maganda ang pag-unlad ng kumpanya, dapat itong suportahan. Sa 1 taon, naging 10 beses ang halaga ng kumpanya. Iyon ay isang tagumpay. Ganito na lang, Yang Kun. Bibigyan kita ng 1,000,000 bilang gantimpala. Pwede mong ilagay ang pera sa kumpanya upang lalo itong umunlad. Sana ay patuloy kang magsikap. Sabi naman ng ina, binigyan ka ng tatay mo ng 1,000,000. Bibigyan pa kita ng 1,000,000. Sa 2 milyong ito, dapat ay lalong umunlad ang iyong kumpanya. Kung orihinal na aabot ng 10 bilyon na asset sa 10 taon, sa perang ito, baka 5 taon. O mas maikli pa ay kaya na. Sumunod ang panganay na ate dahil nagbigay na sina nanay at tatay. Hindi ako pwedeng hindi magbigay. Ngunit sa ngayon, kaunti lang ang pera ko. Bibigyan kita ng 100,000. Itong pera, gamitin mo na lang bilang baon. Ang saya-saya nilang lahat habang si Brother Mu ay nasusuka sa kanyang loob. Ngunit nang makita niya ang pera at ang dahilan ng pagbibigay, bigla siyang nakaisip. Kaya, si Mu Yangkuan ay dahil nagtayo ng kumpanya sa 1,000,000 at naging 100,000,000 sa loob ng 1 taon. Kaya nakatanggap siya ng gantimpala mula sa inyo. Ibig sabihin, kung kaya kong gumamit ng napakaliit na pera, ang pagkakamit ng higit sa 10 beses na pakinabang, bibigyan din niyo ako ng gantimpala, tama ba? Bagaman hindi na niya kailangan ang perang ito, ngunit ang pagkakakuha ng pera mula sa pamilyang ito, ay handa pa rin siya dahil kahit papaano ay anak siya sa kanila. Hindi ba dapat siya gumastos ng pera ng pamilya? 14 na kabanata, mabilis na paghampas sa mukha. Mula nang bumalik siya hanggang ngayon, ang tanging natanggap niya sa bahay ay isang basement na nagpapabuti sa katawan. Sa loob ng 1 buwang ito, natuklasan niya na ang kanyang naunang pag-unawa sa epekto ng basement ay mali. Noong una, tumira lang siya sa basement, na nagpataas ng kanyang lakas at iba pang aspeto ng katawan. Sa loob ng 3 araw, 3 kilo lamang ang nadagdag sa kanyang lakas at iba pang pisikal na kakayahan. Ngunit sa ika-4 na araw, dahil nakalimutan niyang isara ang bintana ng pasilyo, pumasok ang malamig na hangin sa basement at natuklasan niya na ang kanyang pag-unlad sa 1 araw ay mas malaki pa kaysa sa naunang 3 araw. Kaya, simula sa ika-4 na araw, hindi lang niya binuksan ang bintana, kundi pinuno rin niya ng tubig ang silid. Hindi lang siya natulog ng walang kumot sa gabi. Bagkus ay natulog siya sa ibabaw ng tubig. Kung normal na tao, sa ganitong sitwasyon ay hindi mamamatay sa lamig o malulunod. Ngunit si Muje ay nagawa na araw-araw na mapalaki ang kanyang pag-unlad. Hindi na banggitin ng iba, sa lakas lamang, araw-araw ay nadaragdagan ito ng higit sa 10 kilo. Mula sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang kanyang pagbuti sa katawan sa basement na ito ay may kinalaman sa paghihirap na dinanas niya rito. Kung mas masama ang kapaligiran ng basement, mas marami siyang natatamo. Upang umunlad pa,